Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po nating pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 1881 hanggang 1900. Kabanata 1881. Nais ni Levi na iwasan ang posibilidad ng isang trahedya. Isa pa, gusto niyang pigilan ang kanyang mga tauhan sa pakikipaglaban. Pag-atake kaya ito ng mga sundalo ni Herodia. Kung ano man iyon, kailangan ko na itong itigil ngayon din. Ang mga bukod pa rito, ang mga puwersa ng Fiend ay nakatago sa isang detalyadong taguan. Hanggang ngayon, nanatili silang sikreto. Sa lahat ng pagkakataon, bakit ngayon nalik ang kinaroroonan? May nangyaring mali. Master, hindi maganda ang sitwasyon. May isang traidor sa gitna namin na naglik ng aming kinaroroonan. Kasalanan natin ang lahat. Sa paglalakbay, natuklasan na ng Seven Fiends ang katotohanan. Ang konsepto ng pagkakilala ay hindi isang bagay na hindi pa nararanasan ni Levi noon. Isa sa kanyang mga nakaraang karanasan ng karanasan ay naganap sa Wildefield. Sila ang nagtulak kay Forlivia at iba pa sa fire pit. Isang sama ng loob na kinikimkim pa rin ni Levi hanggang ngayon. Sa malalim na kabundukan na matatagpuan sa timog ng Herodia, isang madugong labanan ang naganap. Ginoo, Little, kami ang nagligtas sa iyo. Huwag kalimutang magpatotoo para sa amin, okay? Palagi kaming nasa tabi mo sa halip na sundan si Levi. Isang maliit na grupo ang nagligtas kay Trenton at sa kanyang mga tauhan. Ang mga rescuer ni Trenton ay ang parehong mga lalaki na nagtaksil sa Seven Fiends at nagsiwalat ng pinagtataguan ng mga puwersa ng Fiend. Simple lang ang mga dahilan ng kanilang pagtataksil. Bagamat sumuko ang Seven Fiends kay Levi, karamihan sa kanilang mga nasasakupan ay hindi nasisiyahan sa mga tuntunin ni Levi. Lalo silang nadismaya sa mga alituntunin na nagbabawal sa kanila na pumatay ng iba at naghihigpit sa kanilang kalayaan. Ang hindi mabata na mga hadlang ay nagudyok sa kanila na ipagkanulo ang Seven Fiends. Nang sundan nila si Cyrus, hindi niya sinubukang kontrolin sila. Sa kabaligtaran, ibinigay niya sa kanila ang kanilang sukdulang kalayaan na gawin ang anumang gusto nila. Pinayagan pa niya silang mag-amok para takutin ang iba. Higit sa lahat, itinuro niya sa kanila ang isang mahalagang halaga, ang pinakamatibay lamang ang mabubuhay. Sa panahon ng maapoy na demonyo, hindi sila natakot na madumihan ang kanilang mga kamay at lumikha ng masamang pangalan para sa kanilang sarili. Gayunpaman, si Levi ay lubos na kaibahan kay Cyrus. Ang lakas ng loob ni Levi na hinihiling sa amin na iwaksi ang aming mga nakaraan. Lahat ng tungkol sa kanya ay salungat sa ating mga paniniwala. Bagamat ang pambihirang lakas ni Levi ay nagpahintulot sa kanya na masupol ang The Cardinal Hall, hindi mabilang na mga tao ang hindi nasiyahan sa kanyang pamumuno. Nananabik silang bumalik sa kanilang mga ligaw na nakaraan at hinanggad ang kanilang kalayaan. Kaya naman, ayaw na nilang sumunod sa pamumuno ni Levi. Pagkatapos ng maikling talakayan sa kanilang sarili, nagpasya silang ipagkanulo si Levi. Iniligtas nila si Trenton at ang kanyang mga barkada bago ihayag ang lokasyon upang matiyak ang kaligtasan sa Herodia. Sa wakas, iniwan nila si Herodia upang maghanap ng kanlungan kasama ang iba pang mga tagasunod ng Fiery Demon sa ibang bansa. Matapos mawala si Cyrus, isang bahagi ng kanyang grupo ang napilitang pumasok sa malupit na teritoryo. Ang isa pang bahagi ng kanilang grupo ay tumakas sa ibayong dagat. Sa mga dayuhang lupain, ang mga Fiends ay bumuo ng mga koneksyon sa kanilang mga may awtoridad na numero at nagtatag ng isang napakalawak na organisasyon. Ang kanilang organisasyon ay binigyan ng codename, Sacred Organization. Matapos tumakas sa ibayong dagat, ang taksil na grupo ay gustong umasa sa sagradong organisasyon. Kung tutuusin, wala silang lakas ng loob na ipagkanulo si Levi kung wala ang Sacred Organization. Huwag kang mag-alala, iniligtas mo kami. Isa itong pasasalamat na hindi ko makakalimutan, muling pagtitiwala ni Trenton sa kanila.
Sa ilalim ng proteksyon ni Trenton, matagumpay na nakatakas ang mga taksil nang walang anumang sagabal sa kanilang plano. Sa oras na matutuklasan ng iba ang kanilang pagtataksil, nakarating na sila ng ligtas sa ibang bansa. Tara na, kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Kinawayan ni Trenton ang kanyang kamay bilang senyales na sumunod sa kanya sina Josephine at Yasman. Kapag tumawag ako para sa reinforcements, gagawin ko ang paghihiganti ko kay Levi. Gayunpaman, hindi nila pinakinggan ang mga salita ni Trenton. Sa halip, ang dalawa ay nanatiling nakaugat sa lugar na may pag-aalinlangan. Ano, nagdadalawang isip ka ba? Naging babae na ba kayong dalawa ni Levi? Nakalimutan mo na ba isa siyang malaking demonyo? Bakit gusto mong manatili sa kanya? Galit na sigaw ni Trenton nang mapansin ang pag-aatubili nila. Alisin mo sila. Inutusan ni Treat ang kanyang mga tauhan na nakahandang hulihin sina Josephine at Yasman. Hindi nagtagal, dumating si Levi at ang Seven Fins sa pinangyarihan upang ihinto ang labanan. Sa kabutihang palad, napigilan nila ang mga nasawi sa pinakamababa. Nasaan ang mga taksil? Tanong ni Levi. Kaagad, ang Seven Fins ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa habang ang awkward look ay nagpinta sa kanilang mga mukha. Anong problema? Nasaan sila? Tanong ulit ni Levi. Tumakas sila sa ibang bansa para sumali sa Sacred Organization. Sagradong organisasyon. Ano sa lupa iyon? Lumingon sa kanila si Levi na may nag-aalab na kuryosidad. Nakakatakot ang pagkakaroon ng organisasyon mismo, mataimtim na sagot ng The Seven Fins. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan Kabanata 1882. Upang sabihin ang totoo, mayroong 13 fins sa ilalim ng maapoy na demonyo. Ang iba pang 6 na fins ay naglaho kasama ang natitirang kapangyarihan ng Fiery Demon at nagsama-sama upang lumikha ng sagradong organisasyon. Ang Sacred Organization ay na-blacklist ng ilang bansa. Isa itong makapangyarihang organisasyon na kinatatakutan ng hindi mabilang na mga bansa, paliwanag ng Seven Fins. Sa aming 7, si Sword Fiend at Shadow Fiend ang pinakamalakas na manlalaban. Ngunit sa gitna nilang 6, 3 individual ang mas malakas kaysa sa Sword Fiend at Shadow Fiend. Ang pinakamalakas na fiend sa Biblia ay partikular na nakakatakot. Sa sandaling ilabas ang kinatatakutan na individual, isang madilim na tingin ang bumungad sa mga mukha ng 7 fiends. Pagkatapos nilang magsalita, nanginginig pa sa takot ang mga fiend. Agad na napagtanto si Levi. Ang individual na iyon ay dapat na hindi kapani-pani walang makapangyarihan upang magawa ang gayong takot sa kanila. Ang individual na iyon ay ang taong higit na kahawig ni Cyrus. Sa tansya ko ay umabot na siya ng hindi bababa sa 80% ng lakas ni Cyrus. Kung haharapin niya tayo sa labanan, madudurog niya tayo ng walang labis na pagsisikap, dagdag ni Sword Fiend. Wala na tayong magagawa ngayon. Hayaan mo na lang sila. Walang magawa si Levi kasabay ng pag-iling ng kanyang ulo. Ang mga traidor na ito ang pinakamaliit sa aming mga alalahanin. Ang pinakamalaking alalahanin natin ay ang Sacred Organization. Natatakot ako na darating ito para maghanap ng gulo. Ang Seven Fins ay nagpahayag ng kanilang mga maligalig na kaisipan. Bakit ka ba nag-aalala? At saka, ito si Erudia. Sisirain ko ang sino mang maglakas loob na tumuntong dito. Hindi isinasa puso ni Levi ang mga alalahanin ng mga fiend. Sa ngayon, lahat ng atensyon niya ay nakatuon kay Zoe at sa isyo ng lumalagong impluwensya ni Raysoul niya. Sa kanilang pag-iral, ipininta nila siya bilang nakakatakot na demonyo ni Erudia. Ito ay isang imahe na naging sanhi ng pagkamuhi sa kanya ng lahat. May kailangan akong gawin tungkol dito. Mula nang makatakas si Levi, nabalot ng matinding katahimikan ang The Cardinal Hall. Ang lahat ay nahihiyang magsalita. Pagkatapos ng lahat, paano makakabangon ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa Erudia mula sa gayong kahihiyan? Sila ay napahiya ng labis na hindi nila maiangat ang kanilang mga ulo. Anong gagawin natin ngayon? Paano tayo magbubulag-bulagan sa mga walang hiya na kilos ni Levi? Gayunpaman, masyadong malakas si Levi. Ni hindi nga natin alam kung may mga subordinate ba siyang uma-atred sa kanya. Siya ay isang hindi matitinag na puwersa. Maging ang makapangyarihang Cardinal Hall ay naipit sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Matapos makatakas si Levi sa Dragon Chain, naging katatawanan sila ng kanyang nagawa.
Kahit na ang pinakamalakas na manlalaban ng The Cardinal Hall ay napahiya na mangharas kay Levi. Sa ngayon, lahat ng tao kay Erudia ay naghihintay ng isang individual na sapat na malakas para talunin si Levi. Lalo silang natuwa nang makita ang individual na minsang nakatalo kay Levi. Gayunpaman, hindi nila masaksihan ang ganoong eksena. Ito ay karaniwang kaalaman sa mga tao ng Erudia. Sa mismong nakakapanabot na sandali na ito, si Robe Slayer, na pumangalawa sa listahan ng gem, ay humakbang at nagbigay kay Levi ng imbitasyon ng hamon. Binigyan ng kalayaan si Levi na pumili ng oras at lokasyon ng hamon. Ang hamon ay magiging isang malupit na away hanggang kamatayan, kung saan pinangalanan ng nakaligtas ang nanalo. Kung matalo si Levi, itatapon siya ng Robe Slayer. Sa kabilang banda, ang Robe Slayer ay may iwan sa awa ni Levi kung siya ay matatalo. Agad namang nagkagulo ang buong Erudia habang nagdiwang ang lahat. Hinangaan nila ang katapangan ni Robe Slayer para sa paghamon kay Levi at pinuri ang kanyang katayuang Ultimate Class Warrior. Ang lahat ay umaasa na ang Robe Slayer ay matatalo si Levi sa labanan. Napangiti na lang si Levi nang matanggap niya ang challenge invitation. Ang Robe Slayer ay isang malakas na manlalaban. Sa kasamaang palad, siya ay ipinanganak sa maling panahon. Kung siya ay nasa parehong panahon ni Master, posible na makipagkumpetensya siya kay Master. Nagkomento si Shadow Fiend nang malaman niya ang tungkol sa hamon. Sa isang pangungusap, tinutukoy ni Shadow Fiend ang lakas ni Robe Slayer. Ang Robe Slayer ay may potensyal na makipagkumpetensya kay Cyrus, na nagpapakita na siya ay isang puwersa na dapat magsimula alang. Tinatanggap ko ang hamon na ito. Nakangiting sagot ni Levi. Kumalat na parang apoy ang balita ng pagtanggap ni Levi. Napagdesisyonan na lalaban sila sa mga guho ng East War Zone sa loob ng 3 araw. Iyon ang lokasyon kung saan minsang nakipaglaban ang mga sundalo ni Erudia laban sa mga mananakop mula sa ruling union sa isang malaki at madugong labanan. Nang piliin ni Levi ang lokasyong ito, naghatid siya ng babala sa mga nanonood. Kumalat sa lahat ng sulok ng mundo ang balita ng hamon ng dalawa. Mabilis itong naging hamon na ang lahat ay nasa gilid ng kanilang mga upuan. Hindi mabilang na mga tindahan ang nagbukas upang payagan ang mga parokyano na ilagay ang kanilang mga taya sa potensyal na mananalo. Natuwa si Erudia dahil tila mas mataas ang posibilidad na manalo si Robe Slayer sa hamon na ito at same time na nanalangin para sa kanyang tagumpay. Noong nakaraan, ang Robe Slayer ay nasa pangalawa sa listahan ng gem. Matapos ang napakaraming taon, tiyak na umabot sa hindi maarak na taas ang kanyang lakas. Sino ang nakakaalam kung gaano siya kalakas ngayon? Ang labanan sa pagitan ni Levi at Robe Slayer ay hindi naiiwasan at sa pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1883. Si Levi ay nanatiling kalmado at hindi isinasapuso ang bagay na ito. Sa halip ay itinoon niya ang atensyon sa kalagayan ni Zoe. Sa wakas, gising na si Zoe. Gayunpaman, napilitan si Levi na manood mula sa malayo habang siya ay nanatiling nakatago. Bagamat nasa harapan niya ito, hindi siya nagawang batiin ni Levi. Kung gagawin niya iyon, iisipin niya ito bilang sinumpaang kaaway at susubukang labanan siya hanggang sa kanyang huling hininga. Hindi niya magawang batiin ang asawa, nakaramdam ng inis si Levi. Bruce, sisiguraduhin kong papatayin ka sa pinakamasakit na paraan na posible, sumpa ni Levi sa ilalim ng kanyang hininga na may madilim na tingin na kumikinang sa kanyang mga mata. Ayon kay Winona, si Bruce ang nagpasigla kay Zoe sa pamamagitan ng puwersahang pagsasanib ng kanyang kamalayan kay Jared. Kung hindi dahil sa pakikialam niya, baka may kapirasong pag-asa pa para gumaling si Zoe. Ang kailangan lang nilang gawin ay kunin ang kamalayan ni Jared. Gayunpaman, wala silang magawa para pagalingin si Zoe sa ngayon. Matapos ang kanyang kamalayan ay sumanib kay Jared, ito ay naging kanya. Sa ngayon, nagawa ni Levi na iligtas ang West Skylord Regiment. Kaagad, ipinagpatuloy nila ang mga gawaing iniatas sa kanila ni Levi. Guro, binisita ni Bruce at ng iba pa si Erudia. Ilang lugar ang kanilang binisita ng palihim. Sa ngayon, naghahanap pa rin ako ng mga pahiwatig tungkol sa motibo ng kanilang pagbisita. Bago sila umalis, nakita namin lahat na may bitbit. Nagtataka ako, ano kaya ito? Tapos, nagtatrabaho si Bruce sa secret lab ni Zarain.
Mayroon akong palihim na hinala na binisita nila ang Erudia upang magsagawa ng isang pambihirang sangkap o isang bagay na may kaugnayan sa kanilang mga eksperimento. Iimbestigahan namin kaagad ang bagay na ito. Iniulat ni West Skylord kay Levi. Napakamot ng ilong si Levi nang wala sa sarili. Dapat na sinusubukan ni Bruce na samantala ang kaguluhan na ito. Sigurado ako na siya ay nakatutok sa isang bagay kay Erudia. Sa tingin ko ay hindi ito bahagi ng madali ang plano ni Bruce. Ito ay dapat na isang ideya na pinlano ng mahabang panahon. Mas maaga, binuo ni Bruce at ng kanyang lab ang ruling union at naglunsad ng hindi mabilang na mga pag-atake sa pagtatangkang sakupin si Erudia. Sinusubukan ba nilang sakupin ang buong bansa sa kanilang mga hawak? Tanong ni West Skylord. Sa isang nakakaaliw na tawa, sinabi ni Levi, gaano man kalakas ang isang lab, imposible para sa kanila na masakop ang isang buong bansa. Ito ay walang iba kundi ang kanilang pagnanasa. Bakit imposible? Curious na tanong ng lahat habang lumingon kay Levi. Sa ganitong paraan, ang lab ni Bruce ay malamang na naglalaman ng pinaka-advanced na kagamitan sa mundo. Karamihan sa kanilang mga imbensyon ay mga bagay na lampas sa ating pinakamaligaw na pangarap. Kaya, ang mga materyales na kinakailangan nila sa paggawa ng kanilang mga imbensyon ay mahirap din. Kung tama ang aking mga palagay, ang dahilan sa likod ng paglikha ng ruling union at ang kanilang desperadong pag-atake ay upang makuha ang mga pagsusuri ni Erudia, paliwanag ni Levi. Sumasang-ayon ako, hindi sila nagpapakita ng mga palatandaan ng pagsuko. Ngayong binigyan siya ng perpektong pagkakataon, nilikha ni Bruce ang ruling union at ginamit ito para makapasok sa Erudia para makuha niya ang mga pagsubok na kailangan ng lab. Dagdag ni West Skylord. Lahat ng iba ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa madaling salita, ang mga materyales na ninakaw ni Bruce mula kay Erudia ay bahagi ng isang plano na matagal na niyang binalak. Ang mga materyales na kinuha niya kasama niya ay ang parehong mga materyales na sinubukan niyang kunin noong sinubukan niyang sakupin si Erudia noong nakaraan. Dahil ang operasyong ito ay ginawa ng palihim, malamang na nakuha niya lamang ang isang maliit na bahagi nito. Kung maglunsad siya ng malawakang operasyon upang magsagawa ng napakaraming materyal, babalaan ni Bruce ang atensyon ng The Cardinal Hall. West, gusto kong malaman mo ang eksaktong bagay na kinuha ni Bruce at ng kanyang club sa lalong madaling panahon. Utos ni Levi. Naiintindihan. Parang may hindi mabilang na mga bagong problema na haharapin ni Levi. Kahit saglit lang ay hindi niya kayang huminga. Sa kasamaang palad, nakilala ko ang isang grupo ng mga walang kwentang tao at binigyan ko ang aking mga kaaway ng hindi mabilang na pagkakataon na salakayin ako. Sa tingin mo ba ay maaaring magkatrabaho sina Bruce at Raysonia? Tanong ni Levi para kumpirmahin ang kanyang mga hinala. Ito ay lubos na posible. Baka nagplano na sila ng next move nila. Lahat ng tao sa paligid ni Levi ay mariing sumang-ayon. Ang pakikitungo lamang kay Bruce ng mag-isa ay nagbibigay sa akin ng napakalaking sakit ng ulo. Sa pakikipagtulungan ni Raysonia sa kanya, ito ay isang buhay na bumangon. Umiling-iling si Levi nang maisip ang alyansa sa pagitan ni Bruce at Raysonia. Ang napakalaking lakas ng kanilang pinagsama-samang puwersa ay isang bagay na hindi ko kayang ibalot sa aking ulo. Out of the blue, parang may naisip si Levi. Ano sa inyong palagay? Posible ba? Tanong ni Levi sa Seven Fins. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1884. Ano? Ang Seven Fins ay sabay-sabay na lumingon kay Levi. Posible bang ginaya ako ng Sacred Organization? Maliban sa iyo at sa iyong master, sila lang ang nakakaalam ng parehong pamamaraan, sabi ni Levi. Dati ay sinabi niya sa Seven Fins na may gamaya sa kanya. Gayunpaman, halos hindi niya binanggit ang kanyang Panginoon, na pinaniniwalaan ng Seven Fins na si Cyrus. Ang tanong ay natigilan sa Seven Fins. Hindi nila ito naisip noon pa man. Sa makatuwid, sinimulan nilang pag-isipan ang tanong at dumating sa parehong conclusion. Si Deathfiend ang pinuno ng Sacred Organization. Siya ang pinakamalakas sa 13 Fins at ang relasyon kay Cyrus. Higit pa rito, sina Deathfiend at Cyrus ay parehong nagsanay sa parehong pamamaraan. Napagtanto na lamang nila ito matapos silang paalalahanan ni Levi, dahilan upang sila ay magpawisan ng malamig. Baka siya talaga. Noong binabalangkas ng tao si Levi,
Hindi lamang niya ginaya ang pamamaraan ng perpekto ngunit nakapatay ng maraming mandirigma, kabilang ang mga mandirigma sa listahan ng gem. Ito ay hindi isang imitasyon ngunit isang pagiging perpekto ng pamamaraan. Higit pa rito, bukod kina Cyrus at Levi, ang Death Fiend ay ang tanging tao na nakakaalam ng diskarteng iyon. Mukhang posible iyon, sabi ng isa sa Seven Fiends. Kung ito ay Death Fiend, kung gayon ito ay magiging problema. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya? Ang Seven Fiends ay may problemadong ekspresyon. Tumango si Levi at sinabing, naiintindihan ko. Kung ang Sacred Organization ay nagtutulungan kasama si Bruce at ang mga puwersa sa Raysonia, ito ay nakakatakot. Gayunpaman, maingat na hinarap ni Levi ang mga puwersa sa Raysonia. Habang pinag-iisipan niya ang mga bagay na ito, tuwang-tuwa ang publiko. Parami ng parami ang tumataya sa pagitan ni Levi at ng Rogue Slayer sa kanilang paparating na labanan. Batay sa pagtatansya, mayroong daan-daang bilyon sa pastahan na premium pool. Ito ay isang walang uliran na kabuuan. Kaya, hindi pagmamalabos na sabihin na maraming ordinaryong tao ang magiging bilyonaryo mula sa labanang ito. Lalong naging tense ang sitwasyon. Maraming mayayaman at kilalang tao ang matagal nang nagtungo sa mga guho ng East War Zone, dahil nag-aalala sila na hindi sila nakakakuha ng lugar kung sila ay dumating ng huli. Kasabay nito, maraming tao ang sumugod kay Erudia mula sa ibang bansa. Ang Rogue Slayer ay naglabas ng isa pang panukala. Ang labanang ito ay sa pagitan namin ni Levi, kaya't kahit manalo o matalo si Levi, ang Cardinal Hall ay hindi pinapayagang gumawa ng anumang aksyon. Sumang-ayon ang Cardinal Hall sa kanyang panukala. Tense ang kapaligiran bago ang dakilang labanan. Ang Seven Fiends ay patuloy na naglalakad sa labas ng silid ni Levi. Gusto nilang manalo si Levi, ngunit napakalakas ng Rogue Slayer. Higit pa rito, sinabi ng mga alingawngaw na nakakita siya ng isang banal na tool. Itataas nito ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa ibang antas. Kaya, nais nilang bigyan si Levi ng isang bagay tulad ng kanilang natatanging kakayahan upang matulungan siya ng kaunti. Gayunpaman, hindi kinabahan si Levi. Siya ay nagtatago sa isang silid, nagbabasa ng sinaunang manual, at naghahanap ng isang paraan upang gamutin si Zoe. Ang paghahanap ng lunas para kay Zoe ay mas mahalaga kaysa sa pakikipaglaban sa Rogue Slayer. Samantala, nagkakaroon ng video conference ang puwersa nina Bruce at Raysonia. Habang buhay si Levi, threat siya. Mas malaking banta pa siya kaysa sa buong mundo ng martial arts ni Erudia. Kaya, dapat siyang mamatay sa labanan. Sabi ni Bruce. Agree. Mr. Johnston, may plano ka ba? Tanong ng isa sa mga pinuno ng Raysonia. Siyempre, sana po ay magtulungan kayong lahat. Ang plano ay, sabi ni Bruce at nagpatuloy sa pagpapaliwanag sa plano. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng lahat nang marinig ang plano ni Bruce. Kumalma kayong lahat, dapat tayong maging handa na magsakripisyo upang maalis ang isang malakas na kaaway. Tsaka hindi lang ikaw, kailangan ko ring magsakripisyo. Siya ang common enemy natin. Paliwanag ni Bruce. Lahat tama, gagawin natin. Lahat ng mga pinuno ng Raysonia ay sumang-ayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1885. Seryosong banta si Levi. Bagamat nakikipaglaban siya ngayon kay Erudia, napakalakas niya. Lalo na dahil nasa kanya ang Seven Fiends, na naging dahilan ng mas malaking banta sa kanya. Ilang tao lamang kay Erudia ang nagising sa kanilang kapangyarihan. Si Levi ang isa at ang pinakamahalaga sa kanilang lahat. Siya ay hamarang sa daan ng maraming kaaway. Itinuring siya ng marami bilang isang tinek sa laman. Kaya, handa si Bruce at ang mga puwersa sa Raysonia na ipagsapalaran ang lahat para mapuksa siya. 2 araw na lang ang natitira bago ang labanan sa pagitan ni Levi at ng Rogue Slayer. Samantala, mahigit 20 tao ang nakaupo sa maliit na likod bahay ng isang tahimik na bahay sa Oakland City. Bawat isa sa kanila ay isang namumukod tangi at isang master sa kanilang napiling larangan. Gayunpaman, lahat sila ay tumingin ng may pananabik at paggalang sa lalaking humihigop ng isang tasa ng tsaa sa harap nila. Nakasuot ng walang batik na puting robe ang lalaki. Mukha siyang ordinaryo sa hitsura at kilos na hindi inaasahan ng sino man na siya ang sikat na Rogue Slayer.
Ito ay dahil siya ay isang ordinaryong tao kaya siya ay mananatiling hindi napapansin sa lungsod. Higit pa rito, gustong-gusto niyang mamuhay ng modernong buhay. Mas pinili niyang tawagin siya ng kanyang alagad na sir sa halip na guro. Ang 20 higit sa mga taong nakaupo sa harap niya ay mga apprentice na tinanggap niya nitong nakaraang taon. Sinanay niya ang ilan sa mga taong ito sa martial arts. Kasabay nito, tinuruan din niya ang ilan sa kanila sa mga paraan ng pamumuhay. The rest, tinuruan niya sila ng medical skills. Lahat sila ay matagumpay sa alinmang larangan na hinubog sila ng Rogue Slayer. Ngayong bumisita ang kanilang Panginoon, dumating ang lahat para salubungin siya. Sir, gaano ka kumpiyansa na matatalo si Levi? May nagtanong. Ito ay isang tanong na gustong malaman ng buong mundo. Nag-isip sandali ang Rogue Slayer at sumagot, dati, 50% sure ako. Pagkatapos, kinuha ng Rogue Slayer ang isang sinaunang espada at nagpatuloy, ngayon, 100% na. Ito ang Divine Sword. Kung hindi ito ma-unlock ng isa, ito ay walang silbi na basura. Gayunpaman, ang sinumang magbukas nito ay magiging hindi magaganap. Swish! Agad na hinugot ni Rogue Slayer ang sinaunang espada. Sa isang iglap, ang malamig na liwanag ay sumasalamin ng maliwanag mula sa talam sa lahat ng direksyon. Napakaningning nito kaya walang makapagbukas ng kanilang mga mata. Ramdam na ramdam nila ang kapangyarihang nagmumula sa espada at hindi nila maiwasang manginig. Nakakatakot yon. Ang sinumang humawak ng Divine Sword ay hindi matatalo. Ang Divine Sword ay isang hindi magapi na sandata. Sabi ng bulong-bulungan, kaya nitong pumatay maging ang mga Diyos. Dati, maraming tao ang sinubukang hanapin ito, kabilang ang mga puwersa sa Kirea at Resonia. Gayunpaman, nakuha ni Rogue Slayer ang espadang ito nang hindi sinasadya. Kaya naman siya ay may tiwala na mananalo sa labanan. Naniniwala siyang matatalo niya si Levi ngayon nasa kanya na ang espada. Sir, batiin ka namin ng maaga sa iyong panalo. Nagmamadali ang mga estudyante niya para batiin siya. Ang maalamat na Divine Sword ay nakakatakot at hindi magaganap. Hindi lahat ay maaaring humawak ng Divine Sword. Ito ay walang silbi maliban kung ma-unlock ito ng isa. Sir, ikaw lang ang nag-unlock ng Divine Sword sa nakalipas na 100 taon. This time, siguradong matatalo si Levi. Tiwala ang mga apprentice na matatalo niya si Levi. Sir, pwede ko bang tingnan ang Divine Sword? Tanong ni Delano. Siya ay isang apprentice na nakapost sa Resonia. Gayunpaman, hindi alam ng Rogue Slayer na si Delano ay lumipat ng panig at ngayon ay nagtatrabaho para sa mga puwersa sa Resonia. Hiniling niyang makita ang espada upang may sigawa ang isang misyon na ibinigay sa kanya ng pinuno. Oo naman, walang hinala ang Rogue Slayer at ibinigay ang Divine Sword kay Delano. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Delano habang gagawa siya ng isang bagay na hindi lamang papatay kay Levi kundi kay Rogue Slayer. Gayunpaman, walang napansin na kakaiba. Samantala, ang buong mundo ay nagkagulo nang marinig ang balita tungkol sa Divine Sword na lumabas. Ngayon, ang pagkakataon ni Levi na manalo ay tila hindi malamang, na naging dahilan ng pagkabalisa ng Seven Fins. Kaya, nais nilang makahanap ng isang banal na tool para kay Levi para bigyan siya ng pagkakataon laban sa Rogue Slayer. Sa kabilang banda, nagkulong si Levi sa isang liblib na lugar upang pag-aralan ang sinaunang manual. Wala siyang pakialam sa anumang nangyayari sa labas ng mundo. Hindi nagtagal, isang araw bago ang labanan at may masamang nangyari kay Levi ng gabing iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1886. Pinaalis ni Levi ang Seven Fins dahil ayaw niyang maabala. Nanatili siyang mag-isa sa villa para basahin ang sinaunang manual at maghanap ng paraan para mailigtas si Zoe. Kinagabihan, biglang may naramdaman si Levi. 1, 2, 3. Parami ng parami ang mga mandirigma na patuloy na sumusulpot sa villa. Hindi ito inaasahan ni Levi. May nagtatangkang manggulo ngayon. Kahit ang Cardinal Hall ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman laban sa akin. Bam! Basag! Bam! Basag! Maraming mandirigma ang sumugod mula sa labas upang salakayin si Levi. Ang kanilang mga samurai sword ay malamig na kumikinang at naglabas ng nakakatakot na puwersa habang sila ay nag-interlock upang bumuo ng isang web.
Ang mga nanghihimasok na ito ay naglalayong patayin si Levi. Raisonian Samurai, bulong ni Levi sa sarili. Ang mga nanghihimasok, pawang nakasuot ng itim, ay mga mandirigma ng rank 7. Sabay silang umatake kay Levi. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Damn it! Nagmura si Levi at naglabas ng isang alon ng napakalaking enerhiya mula sa kanyang katawan. Basag! Basag! Ang mga espadang hawak ng Raisonian Samurai ay sapat na matalas upang maputol ang bakal. Gayunpaman, lahat sila ay pumutok. Fish! Fish! Pagkatapos, lahat ng samurai ay pinalipad sa gilid. Hindi pa nila naranasan ang ganoong kapangyarihan noon. Masyado siyang makapangyarihan. Iisa ang nasa isip nilang lahat. Gayunpaman, hindi sila natakot dahil alam nilang kailangan nilang ialay ang kanilang buhay para sa misyong ito. Kaya, wala sa kanila ang umaasa na babalik ng buhay. Hindi sila magdadalawang isip na saktan si Levi ng husto, ngunit kung hindi iyon posible, gusto nilang saktan siya kahit papaano. Kahit na hindi nila siya masugatan, kailangan nilang maubos ang kanyang lakas. Ito ang binalak gawin ng mga mandirigma. Lumabas si Levi ng bahay at nakita ang maraming tao sa looban. Pinagsiksikan pa nila ang bubong at ang mga pader sa paligid. Wala sa kanila ang mas mababa sa rank 7. Ang ilan ay nasa rank 8, marami ang maihahambing sa mga mandirigma sa Erudius Gem List, at iba pa. Bukod sa Raisonian Samurai, mayroon ding mga lalaking may superpower at mutated warriors. Higit pa rito, mayroon ding mga mechanical armored warriors at iba't ibang high-tech na armas. Ito ay isang mas malaking puwersa kaysa noong sinubukan ng The Cardinal Hall na palibutan at hulihin si Levi. Ito ay isang lineup na hindi pa nakita ng sinuman. To-think na pinadala silang lahat para maubos si Levi. Ito ay pinlano ni Bruce at Raisonia upang matiyak na si Levi ay mamamatay sa darating na labanan. Ginagawa nila ang lahat para mawala si Levi bukas. Kaya, sa gabi bago ang labanan, sina Bruce at Raisonia ay nagbayad ng malaking halaga at nagpadala ng maraming mandirigma upang mapagod si Levi. Mas mabuti kung mapatay nila si Levi ngayong gabi, ngunit kahit na hindi nila magawa, kailangan nilang ibalik siya ng matindi sa lahat ng paraan. Hindi nila maaaring payagan si Levi na labanan ang Rogue Slayer sa kanyang pinakamahusay na kondisyon. Dahil noong ipinadala ni Bruce at Raisonia ang kanilang trump card at nagbabayad ng napakalaking halaga, walang paraan na madali nila siyang pakawalan. Kinailangan nilang bigyan siya ng hindi bababa sa isang katamtamang halaga ng mga pinsala bukas upang siya ay mamatay sa labanan sa Rogue Slayer. Noong unang naisip ni Bruce ang planong ito, nagulat ang mga puwersa ni Raisonia at hindi pumayag. Ito ay dahil ang kanyang plano ay nangyari na isakripisyo nila ang buong o higit pa sa kanilang trump card. Walang sino mang nasa tamang pag-iisip ang sasang-ayon dyan. Kaya naman malakas ang naging reaksyon nila sa plano. Higit pa rito, ang plano ay magsasakripisyo din ng bahagi ng puwersa ni Bruce. Napakalaki ng presyong babayaran noon. Gayunpaman, nagpasya silang ipagsapalaran ang lahat para sa kapakanan ng pagtanggal kay Levi. Ang hukbo na sumalakay kay Levi ay binubuo ng bahagi ng mga puwersa ni Raisonia at kalahati ng mga puwersa ni Bruce. Ito ay isang kahanga-hangang lineup. Ipinadala nila ang mga napakahusay na mandirigmang ito bilang mga sakripisyo. Bawat isa sa kanila ay walang pakialam kundi ang patayin si Levi. Sa makatuwid, malapit nang harapin ni Levi ang isang hukbo ng mga panatiko. Dahil marami na tayong sinakripisyo, si Levi man ay masugatan ng husto, di ba? Iyon ang naisip nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1887. Ipinadala ni Raisonia ang kalahati ng puwersa nito habang ipinadala ni Bruce ang kalahati ng kanyang trump card. Pinainom din nila ng gamot ang mga mandirigma upang palakasin ang kanilang determinasyon na isakripisyo ang kanilang sarili, dagdagan ang kanilang lakas, at gawin silang mas panatiko. Gayunpaman, ang mga piling mandirigma na ito ay hindi pinangarap na patayin si Levi o maging sanhi ng matinding pinsala sa kanya. Ang inaasahan lang nila ay mabigyan siya ng katamtamang dami ng mga pinsala. Ipinakita nito kung gaano kalakas si Levi at kung gaano kalaki ang banta niya sa kanila. Sa Villa, daan-daang hanggang libu-libong mandirigma ang galit na inatake ni Levi. Ito ay labanan sa isang intensity na hindi kailanman nakita bago.
Ang labanan ay mas matindi kaysa sa labanan sa Taragon Hill. Bagamat nag-iisang lumaban si Levi noon, ang mga kasalukuyang kaaway niya ay mas malakas dati. Mas baliw din sila. Ang mga napatay ni Levi ay tumayo para ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ito ang epekto ng gamot. Iyon ay tunay na isang nakakatakot na tanawin, at kahit sino ay matatakot ng walang kabuluhan. Kaya naman, kahit si Levi ay hindi kayang magpabiya sa kanyang pagbabantay. Shitty, nasaktan ako. Si Levi ay dinaig ng napakalakas na hukbo at nagdusa ng maraming pinsala. Patayin. Sisingilan. Kasabay nito, ang hukbo ay nag-trigger kay Levi at nagising ang kanyang pagkahilig sa dugo, na nagbigay sa kanya ng hindi mapaglabanan na pagnanais na patayin ang kanyang mga kaaway. Sinimulan ni Levi ang isang malawakang pagpatay. Hindi nagtagal, natambakan ang mga katawan, at umagos ang dugo na parang ilog. Ang masangsang na amoy ng dugo ay sumasakop sa isang lugar na ilang libong metro. Ang vilya ay nawasak, na bumubuo ng isang malaking bunganga na puno ng mga katawan. Ang mga mandirigma na ipinadala ni Sonya at Bruce ay pawang patay. Wala kahit isa sa kanila ang nakatakas ng buhay. Sa kabilang banda, napaupo si Levi sa sahig, huminga ng malalim. Nabalot siya ng pinaghalong dugo at dugo ng kanyang mga kaaway. Habang walang ingat na umaatake ang mga kaaway, kahit si Levi ay hindi nakaranas ng malubhang pinsala. Bagamat siya sa kamatayan, matindi ang pinsala. Pangalawang beses na itong nasugatan ng seryoso ni Levi mula noong kakaibang enkwentro niya ang kanyang mentor. Ito ay hindi isang nakakagulat na resulta dahil gumawa si Bruce ng isang mamahaling sakripisyo, na nagpadala kung sino ang nakakaalam kung ilan sa kanyang mga bihasang mandirigma ang sumunod kay Levi. Higit pa rito, ang mga puwersa sa Sonya ay nagpapadala ng ilang bahagi ng kanilang mga bihasang mandirigma. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang nasawi ngayon ay 10 hanggang 100 beses na mas malaki kaysa noong sinalakay ng ruling union si Erudia. Iyon ay isang pag-atake laban sa isang bansa, ngunit ang pag-atake ngayon ay laban lamang sa isang tao. Nangangahulugan ito na si Levi ay mas makapangyarihan kaysa sa isang buong bansa. Hahaha, nagawa namin. Nagawa namin sa wakas. Inaabangan ko bukas. Mamamatay si Levi bukas maliban kung hindi siya pupunta sa labanan. Inaasahan ni Bruce at ng iba pa ang laban bukas. Master Garrison. Ang Seven Fins ay nagulat nang makita si Levi na malubhang nasugatan nang dumating sila sa pinangyarihan. Nagtaka sila kung sino ang gumawa nito sa kanya. Mahirap isipin kung sino ang makakasakit sa kanya ng ganito. Pagkatapos, nakita nila ang tambak ng mga bangkay sa bunganga at agad nilang naunawaan na ito ay isang mass attack. Umiling si Levi at sinabing, okay lang ako. Sila ba ang Risonian Samurai? Bakit bigla ka nilang inatake? Hindi maintindihan ng Seven Fins kung ano ang nangyayari. Bumantong hininga si Swordfiend at sinabing, siguro pinlano nila ito para patayin si Master Garrison. Namulat ang iba pang mga Fins at napabulalas, marahil ito ang lahat para sa labanan bukas sa Rogue Slayer. Tama iyan. Ginawa nila ang lahat ng ito para patayin si Master Garrison o bigyan siya ng matinding pinsala. Gusto nilang matiyak na matatalo siya at mamamatay sa labanan bukas. Si Swordfiend ay may problemadong ekspresyon. Nagpatuloy siya pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, ito ay hindi patas. Malubhang nasugatan si Master Garrison. Paano niya lalabanan ang Rogue Slayer bukas? Higit pa rito, hindi rin tayo sigurado kung matatalo ni Master Garrison ang Rogue Slayer kahit nasa pinakamabuting kondisyon niya. Para lumala pa, na-unlock ng Rogue Slayer ang Divine Sword. Sa makatuwid, mahirap para kay Master Garrison na manalo, at mas malabong mangyari iyon ngayon na siya ay malubhang nasugatan. Baka hindi na natin ituloy ang laban. Gayunpaman, isang mahinang boses ang tumunog, hindi, kailangan nating ipagpatuloy ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1888, lumingon ang Seven Fins kay Levi, na puno ng determinasyon ang mga mata. Hindi pwede, Master Garrison. Siguradong mapapahamak ka kapag nakilala mo si Rogue Slayer ng ganito ngayon. Oo, walang paraan na matatalo mo siya. Hindi lamang nito masisira ang iyong reputasyon, ngunit maaari kang mamatay. Ang Seven Fins ay naninindigan sa hindi pagpapalam kay Levi. Napabuntong hininga si Swordfiend.
Kung kayang bayaran ng mga Raysonian ang ganoong kabigat na presyo para maubos ka ng pisikal na enerhiya, sigurado akong wala silang intensyon na buhayin ka. Marahil ay mayroon na silang backup na plano. Eksakto. Tiyak na mayroon silang backup na plano sa isip. Iminungkahi pa ni Ghostfiend, bakit hindi tayo makipag-ayos kay Rogue Slayer para iurong ang laban na ito? Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng sumuko. Iisipin nila na inaantala natin ito dahil natatakot tayo. Sumilay ang determinasyon sa mga mata ni Swordfiend. Kung wala nang ibang paraan, paano na lang ako pumunta? Sa kabila ng pag-alam na siya ay hindi maihahambing kay Rogue Slayer, naisip niya na maaari pa rin siyang makisali sa isang matinding labanan sa pamamagitan ng pagkuha ng matinding taktika. 7 Fiends, boses ni Levi. Dito, tumayo silang 7 sa harapan niya. Sa utos ko, kikilos tayo ayon sa plano. Pumunta sa mga guho ng East War Zone bukas. Oo, ang 7 Fiends ay maaari lamang sumunod. Sa wakas, ang epikong labanan ay lumapit sa sumunod na araw. Iyon ang araw na inaabangan ni Erudia, gayon din ng iba pang bahagi ng mundo. Ang bawat maimpluwensyang tao kay Erudia ay nagpakita, maliban kay Xenotaph, na nasa pag-iisa pa rin. Ayon sa kahilingan ni Rogue Slayer, wala ang Cardinal Hall at ang mga mandirigma ni Eragon sa venue. Hindi sila pinahintulutang lumahok sa anumang paraan maliban sa pag-unawa sa sitwasyon mula sa mga live na update. Ito ang paraan ni Rogue Slayer para ipakita na ginagawa niya ito ng patas. Mga 3 oras bago ang labanan, isang nakagugulat na balita ang sumabog. Nangunguna sa listahan ng gem, ang Southern Emperor ay presensya sa labanan. Manunood sana siya ng laban. Bukod dito, nakarating na siya sa mga guho ng East War Zone. Gayunpaman, walang nakakaalam kung sino ang Southern Emperor dahil hindi pa nila nakita noon. Lalo na't mahigit 200,000 tao ang naruroon sa venue upang manood ng labanan, halos imposibleng makilala siya. Nang lumabas ang balita sa gitna ng karamihan, ang lahat ay agad na nagkagulo. Yan ang top warrior sa gem list. Mas mataas ang ranggo niya kaysa Rogue Slayer at Xenotaph. Ayon sa listahan ng mga dumalo na naruroon sa lugar, ang Southern Emperor ay ang pinakakakilakilabot na mandirigma. Walang sino man ang mag-aasam na lalabas siya sa round na ito, na nagdaragdag ng higit pang mga kadahilanan ng kaguluhan para sa labanang ito. Napabuntong hininga ang karamihan sa pagtataka. Doon, mayroon ding mga nag-iisang mandirigma mula sa Kirea at Rhaenia, at maging mga masters ng mga mahiwagang pamamaraan at gumagawa ng kanilang presensya upang panoorin ang labanan. Parang ang labanang ito ay halos nakakuha ng atensyon ng mga sikat na tao sa buong mundo. Ito ay kilala na isang buong bagong antas. Sa isang lugar sa gitna ng mga guho, si Rogue Slayer at ang kanyang mga apprentice ay dumating at naghihintay ng matagal na ang nakalipas. Pagkaupo, ipinikit ni Rogue Slayer ang kanyang mga mata para magpahinga saglit. Ang kanyang mga apprentice sa likod niya ay humawak sa Divine Sword. Sa dami ng tao, palihim na pinagmamasdan ni Bruce at Raysonian ang venue. Ang mga sulok ng kanilang mga labi ay pumulupot, na nagpapakita ng isang kumpiyansa na hitsura. Alam nilang nanalo na sila. Sa kung gaano kalubha ang pinsala ni Levi, walang nakakaalam kung kaya niyang magmukhang, lalo pat lumaban kay Rogue Slayer. Ang gusto lang nilang gawin ay panoorin si Levi na magpakatanga. Haharapin ni Levi ang kanyang kapahamakan ngayon ng walang pag-aalinlangan. Ngunit muli, naisip nila na may posibilidad na hindi siya papatayin ni Rogue Slayer. At kung nangyari iyon, ang mga mandirigma na nakatago sa paligid ng venue ay nagsisikap na patayin si Levi, na nag-iiwan sa kanya ng pagkakataong mabuhay. Sa paglipas ng panahon, oras na dapat magsimula ang labanan. Gayunpaman, hindi ipinakita si Levi. Hindi ba darating si Levi? May nagtanong. Noon lang, iminulat ni Rogue Slayer ang kanyang mga mata. Hindi, nandito siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1889. Nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng mga tao, at lahat sila ay napalingon. Nasaan si Levi? Si Levi kasama ang 7 Fiends sa likuran niya, ay lumitaw sa kanilang linya ng pangitain. Mabagal na naglakad silang 8 papasok. Nang makita ang hitsura ng 8 sa kanila, ang lahat ay nagwala at tinitigan sila ng masama. Ang mga halimaw na ito.
Anong mga karapatan ang mayroon sila upang mabuhay pagkatapos gawin ang lahat ng mga karumal-dumal na krimen? Hindi na sila dapat humihinga. Ang galit ay sumisimbolo sa mga mata ng mga taong iyon kahit na hindi sila sinaktan ni Levi o ng Seven Fins sa anumang paraan o higit pa. Bakas sa kanilang maalab na mga titig na malapit na silang balatan ng buhay. Gayunpaman, walang eksaktong nakakaalam kung bakit labis nilang kinasusuklaman si Levi at ang kanyang barkada. Hindi nagtagal, huminto ang Seven Fins sa kanilang lakad, naiwan si Levi na mag-isang naglalakad pasulong. Ang Seven Fins ay may pag-aalala na nakasulat sa kanilang mga mukha. Sa mga sugat ni Levi, paano siya makakalaban? Lahat silang pito ay sabi sa kanya. Sa nakikita ng kanilang mga ekspresyon, ang mga especially iyan na nakatago sa karamihan ay naging mas neganhawahan. Dumating si Levi na puno ng sugat ang katawan. Nandito ka na sa wakas. Tanong ni Rogue Slayer. Oo, lumitaw ang dalawa na para bang mga matandang magkakilala. Mayroon pa akong ibang bagay na dapat harapin, kaya ayusin natin ito ng mabilis. Magsimula na tayo, udyok ni Levi. Ang tila simpleng pangungusap na iyon, sa halip, ay nagdulot ng galit sa mga apprentice ni Rogue Slayer. Halata sa ugali ni Levi na wala siyang pakialam sa laban na ito. Wala siyang respeto kay Sir. Darn it. Bakit ang yabang ni Levi? Matitikman niya kung gaano kakulit si Sir mamaya. Oo. Kailangang mamatay si Levi. Pinandilatan ni Delano si Levi. Boom! Biglang nanginginig ang lupa, nawalan ng balanse ang lahat. Tumalon si Rogue Slayer mula sa lupa gamit ang isang marahas na sipa. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang pumutok at gumuho. Iyon mismo ang dahilan kung bakit siya naging pangalawa sa listahan ng gem. Bam! Ang Rogue Slayer ay naghagis ng suntok na kasing lakas ng isang fighter jet, na nagpapadala ng napakalaking shockwaves sa hangin. Isang higanteng whirlpool ang nabuo sa gitna ng hangin, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang kumalat sa venue. Ang lupa ay nanginginig ng mas malakas kaysa dati, na nag-iwan ng malalaking bitek sa paligid. Ang kanyang malakas na suntok ay talagang nakakakilabot. Ang lahat sa larangan ng digmaan ay namangha. Walang nag-aakala na mag-aaway agad sina Levi at Rogue Slayer sa oras na magkita sila. Napakalakas ng Rogue Slayer. Anong mapangwasak at supersonic na suntok iyon? Ito ay walang alinlangan na isang malakas. Parang gusto ni Rogue Slayer na patayin si Levi sa isang suntok. Natigilan ang lahat ng makitang parehong gustong tapusin ni Levi at Rogue Slayer ang labanan sa lalong madaling panahon. Boom! Dahil ayaw magpakita ng kahinaan, nagpakawala si Levi ng suntok. Parehong nag-crash ang kanilang mga kamao sa isa't isa, na tila nag-reenact sa sagupaan ng mga Titans. Basag. Habang tumatama ang mga paa ni Levi sa lupa, isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang bumabalot sa ibaba niya, na naging sanhi ng malakas na pagyanig ng lupa. Puff! Agad na lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Ang kanyang nasugatan na katawan ay hindi nakayanan ang kapangyarihan ng Rogue Slayer. Nakakatakot na makita kung ano ang mangyayari, ang Seven Fins ay pumikit ng mariin. Walang alinlangan, naniwala ang lahat na siguradong matatalo si Levi. Tingnan kung gaano kakilakilabot ang Rogue Slayer. Paano lalaban sa kanya ang isang malubhang nasugatang Levi? Sa tingin ko ay madaling matalo ni Sir si Levi nang hindi na kailangang gumamit ng Divine Sword. Parang si Levi ay kasing mahina ng isang piraso ng papel kapag kaharap ang pinakamalakas na mandirigma. Nagsimulang tumawa ang mga tao sa tuwa. Si Rogue Slayer ay nasa isang pagsubok ulit. Kahit isang suntok ay hindi niya kayang tiisin. Gayunpaman, nagpatuloy siyang sumulong para sa isang pag-atake ng walang pag-aalinlangan. Boom! Isa na namang malakas na suntok iyon. Puff! Hindi makalaban sa mga pagsulong ni Rogue Slayer sa pagkakataong ito, lumipad ang katawan ni Levi ng medyo malayo. Gayunpaman, muli siyang tumayo at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Halika ulit. Boom! Boom! Sunod-sunod na suntok, pinalipad sa ere si Levi. At lalo lang lumala ang mga sugat niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1890. Lumalabas na ang labanan ay hindi kasing sigla ng inaakala ng karamihan. Halos hindi ito away. Ang Rogue Slayer lang ang kumikilos, habang si Levi ay nahaharap sa matinding pagkatalo kung saan wala na siyang lakas para lumaban.
Sunod-sunod ang mga kritikal na hampas kay Levi. Gayunpaman, sa bawat oras na pagkatapos na ihagis sa lupa, patuloy pa rin siya sa pagdidiin at tatayo. Namangha ang mga tao doon. Napakalakas at matigas niyang tao. Gaano man kalakas si Rogue Slayer, tumayo si Levi at lumaban. Hanggat kaya niyang makabangon muli, ibig sabihin ay hindi pa rin siya natatalo. Wow! Matatag pa rin siya. Namangha ang lahat sa malakas na kalooban ni Levi na ipagpatuloy ang laban. Makapangyarihan ang Rogue Slayer, gayon din si Levi. Masasabi pa nga na si Rogue Slayer ay natigilan sa ekspresyon niya nang tumingin siya kay Levi. Nakabitin pa rin. Levi, itigil mo na yan. Mamamatay ka kapag nagpatuloy ka pa. Hindi napigilan ni Rogue Slayer na paalalahanan siya. Kung ayaw pa niyang sumuko, mamamatay siya sa kamay ko. Pero parang mas mahina siya sa inaasahan ko. Hindi ko na yata kailangang gamitin ang Divine Sword kung ganoon. Samantala, ang Seven Fins ay nakayuko. Bukod sa labis na pagkawasak na si Levi, sa kabila ng kanyang mga pinsala, ay kailangan pa ring dumaan sa walang awa na mga suntok ni Rogue Slayer, nakaramdam din sila ng kahihiyan. Dahil sa napakasakit na estado ni Levi, hindi lamang ito nakakahiya para sa kanyang sarili, ngunit nakakahiya din ito para sa Seven Fins. Ito ay sa lawak na gusto nilang ibunyag ang katotohanan tungkol sa mga pinsala ni Levi, ngunit sa huli ay pinigilan nila ang pagnanasa na gawin iyon. Walang maniniwala kahit sabihin ang totoo. Sa halip, ito ay umaani lamang ng mga alon ng panunuya at pangungutya, na iniisip na ito ay isang dahilan upang mapatunayan ang kanilang pagkawala. Ang mga especially iyan ni na Bruce at Ray Sonia ay may kakaibang ngiti sa kanilang mga mukha. Malinaw naman sila sa sitwasyon. Si Levi ay naglalakad sa kanyang kapahamakan. Dahil sa kasalukuyang kalagayan niya ngayon, paano siya posibleng manalo sa laban? Nasa dulo na siya ng kanyang pagtakbo. Halos hindi maitago ng mga tao ang kanilang kasiyahan matapos makita ang masamang bagbog na si Levi. Talaga bang iniisip niya na walang makakatalo sa kanya? Kaya lang hindi nakagalaw si Rogue Slayer kanina. Kung hindi, matagal na siyang patay. Siguradong matatalo si Levi. Siguradong matatalo si Levi. Patayin siya. Patayin siya. Lalong lumakas ang hiyawan ng libu-libong tao na parang nagkukumpulang alon. Masasaksihan natin ang pagbagsak ng tagapagmana at mga tagasunod ni Fiery Demon ngayon. Samantala, humihigop sa kanilang mga inumin ang puwersa ni na Bruce at Ray Sonia, naghihintay ng tamang oras para magdiwang. Lahat ng tao sa The Cardinal Hall ay nakahinga rin ng maluwag. Naaliw sila na ginawa ni Rogue Slayer ang hustisya para sa kanila. Bam! Inihagis muli ni Rogue Slayer ang kanyang kamao kay Levi. Katulad ng dati, muling bumangon si Levi pagkatapos bumagsak sa lupa. Aminin ang pagkatalo. Maaari akong magsumamo para sa The Cardinal Hall na huwag kang patayin. Ang kailangan mo lang gawin ay manatili sa tabi ko hanggang sa magsisi ka at ilayo ang iyong sarili sa kasamaan. Hindi nais ni Rogue Slayer na makita ang pagbagsak ni Levi, kaya, paulit-ulit niyang hinihiling ang huli sa pag-asang susuko na siya. Wala sa bokabularyo ko ang salitang pagkatalo. Pero kung kaya mo, patayin mo na ako. Tumawa si Levi. Bagamat may dugo ang buong katawan niya, ang kanyang paghinga ay napakahina at tila walang buhay, naglalabas siya ng nakamamatay na aura na wala noon, na para bang handa siyang ilabas lahat. Bakit hindi mamatay si Levi pagkatapos ng lahat ng ito? Tao ba siya? Ang mga pinuno ng Ray Sonia ay natulala habang nanonood ng labanan. Ngumiti si Bruce. Ngayon alam mo na kung gaano kalaki ang banta niya. Nakakatakot. Sa kabutihang palad na isip ni Mr. Johnston ang planong ito. Kung hindi, baka hindi kakayanin ng Rogue Slayer si Levi sa kanyang peak. Oo, maaaring hindi problema ang pagkatalo kay Levi, ngunit mahirap siyang patayin. Ngumiti si Bruce. Alam ko kung gaano siya nakakatakot pagkatapos makipag-usap sa kanya ng ilang beses. Walang paraan para sirain mo siya sa ganitong paraan. Bam! Bam! Ang bawat malakas na suntok ay nagpapalipad lamang kay Levi sa lupa, paulit-ulit. Bam! Sa pagkakataong ito, sa wakas, naiwan siya sa huling hininga. Hindi na siya makabangon. Sumuko ka na. Mamamatay ka sa panibagong suntok. Kahit si Rogue Slayer ay hindi na nakayanan na magpatuloy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1891.
Ang kapalaran ni Levi ay nakasalalay sa mga kamay ng Robe Slayer. Hanggat ang una ay handang umamin ng pagkatalo, siya ay titigil at iiwasan siyang mamatay. Patayin siya! Patayin siya! Lahat ng 10,000 tao na naruroon sa venue ay sumigaw. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan sa katotohanan na ang matuwid na kampo ay nanalo. Ang mga Fiends, sa kabilang banda, ay ganap na natalo. Nang makitang tahimik si Levi, dahan-daang itinaas ni Robe Slayer ang kanyang kamao sa hangin. Sa mga mata niya, pati na rin ng iba, nabigyan na niya ng pagkakataon ang una. Walang intensyon ang Cardinal Hall na pilitin si Levi na ibunyag ang sikreto ni Cyrus dahil alam nilang nasa bingit na siya ng kamatayan. Nakahinga sila ng maluwag sa pag-alam na papatayin siya dahil sa patuloy na buhay sa kanya ay katumbas ng paglilinang ng banta. Hindi ko na kaya. Ayokong makitang mamatay si Master Garrison sa ganitong paraan. Hindi na napigilan ni Swordfiend ang kanyang pagkabalisa at gusto niyang iligtas si Levi. Ako rin. Hindi ko gustong makitang mamatay si Master Garrison. Magiging agrabyado ako kung mamatay siya sa ganitong paraan. Eksakto. Ito ay hindi isang patas na laro sa simula. Baka mas mabigat si Master Garrison kaysa kay Robe Slayer kung hindi dahil sa kanyang mga pinsala. Parehong nagsalita ang Blood Fiend at Venom Fiend ng kanilang isip. Hindi. Naniniwala akong hindi kailanman gugustuhin ni Master Garrison na makialam tayo. Kung kailangan niyang mamatay sa labanang ito, gugustuhin niyang mamatay ng patas. Ang pinakamahalaga ay mayroon tayong malinis na budi anuman ang ginagawa ng Robe Slayer. Nagbigay ng paliwanag si Shadow Fiend para pigilan ang iba sa paggawa ng anumang kalokohan. Anong biro? Palagi kaming tinatawag na masama, at si Master Garrison ay isang malaking demonyo. Gayunpaman, kami ang gumagawa ng patas ngayon. Walang magawa si Swordfiend. Alam niyang may lalabas nila si Levi sa lugar na ito kung magsanib puwersa sila para sa pag-atake ngayon. Gayunpaman, hindi nila magagawa iyon. Mamatay man si Levi sa labanan, mapapanood lang nila iyon. Dahil iginagalang nila ang mga alituntunin ng labanan, na huwag manghimasok dito. Nakalulungkot, kahit na kailangan nilang iwasang gawin iyon, alam nila na may nakakagulat na mataas na bilang ng mga tao sa pulutong na lahat ay sabik na naghihintay sa pagkamatay ni Levi. Magtatambak pa sila para patayin si Levi kung hindi gagawin ni Robe Slayer. At iyon ang mga aksyon ng mga taong nagsasabing sila ay makasarili. Ano? Namamatay si Levi. Pagtingin kay Zoe, nabigla si Winona matapos matanggap ang balita. Kahit na ang gayong makapangyarihang tao ay natatalo. Ganoon ba talaga kabigat ang Robe Slayer? Levi, anong meron sa kanya? Parang narinig ni Zoe ang kasasabi niya. Sabay-sabay, ang maamo na si Zoe ay naging malungkot, na nagmumula sa isang pakiramdam ng nakamamatay na layunin. Nasaan si Levi? Dalhin mo ako dyan ngayon na. Namumula ang kanyang mga mata, tila isang demonyong isinilang na muli mula sa impyerno. Sige, ihahatid na kita dyan. Dahil nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Levi, nagpasya si Winona na ang tanging pagpipilian niya ay dalhin si Zoe para makita siya. Kung ano ang mangyayari kapag nagkita sila, ayaw niyang isipin iyon. Ang tanging inaasahan niya ngayon ay manatiling buhay si Levi. Sa larangan ng digmaan, dumagundong sa hangin ang mga sigaw para mamatay si Levi. Lahat sila ay umaasam na panoorin siyang naglalakad patungo sa katapusan ng kanyang buhay dahil iyon ang posibleng pinakakasya siyang bagay sa kanila. Kahit na matagal na nakataas ang kamao ni Robe Slayer sa hangin, hindi niya matiis na dalhin ito kay Levi. Ang pagpatay sa isang mabigat na mandirigmang tulad niya ay isang malaking kawalan para kay Erudia. Kahit na siya ang tagapagmana ni Fiery Demon, may pagkakataon pa rin kung magpasya siyang magbukas ng bagong dahon. Ang sumunod na segundo, si Robe Slayer ay namangha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, na si Levi ay nagpupumilit na bumangon muli. Ginagatasan niya ang kanyang huling onsa ng enerhiya para makatayo. Ang Seven Fiends ay nasa bingit na ng pagluha. Parang gusto ni Master Garrison na itaas ang ulo niya kahit mamatay siya. Nanginginig ang boses ni Swordfiend. Walang iba kundi siya ang kwalipikadong maging amo. Ngumisi si Levi. Halika na. Magpatuloy. Napabuntong hininga si Robe Slayer. Magiging dakilang bayani ka kung hindi ka lumihis sa matuwid na landas. Kawawa naman. Sa pagkakataong ito,
Desidido siyang patayin si Levi. Hindi na siya magiging soft-hearted. Ngayon pa lang ang simula. Itinaas ni Levi ang sulok ng kanyang mga labi sa isang misteryosong ngiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1892. Thud. Naduraj ang puso ni Rogue Slayer nang makita ang kalagayan ni Levi. Isang masamang premonition ang biglang bumalot sa kanyang puso. Ang iba ay parehas na natulala sa hitsura ni Levi. Si Levi ay tila nagpapalabas ng kakaibang kinang. Nataranta ang lahat, at hindi nila maipaliwanag ang kanilang nararamdaman sa sandaling iyon. At tulad ng sinabi ni Levi, nagsisimula pa lang ang mga bagay. Mamatay. Isinantabi ni Rogue Slayer ang magulo niyang iniisip at naghagis ng isang malakas na suntok. Isang suntok na mas malupit pa sa mga suntok kanina. Ang nag-iisang suntok na ito ay parang isang super weapon na nagpaputok. Isang malaking energy whirlpool ang lumitaw sa himpapawid at nabuo ang isang ulap na hugis kabute. Kung ang mga naunang suntok ay mga supersonic na suntok, ang suntok na ito ay isang triple sonic na suntok. Hindi napigilan ni Levi ang naunang suntok, kaya walang alinlangan, ang suntok na ito ay sasabog sa kanya sa magkapira-piraso. Madudurog ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Maliwanag, ang triple sonic na suntok na ito ay magiging napakalakas para sa kanya. Swoosh! Sa isang suntok, hiyawan at hagulgol ang napuno ng hangin. Ito ay nanginginig sa lupa at labis na kakilakilabot. Pumikit ang Seven Fins dahil hindi nila matiis na makita ang pagbagsak ni Levi. Nais nilang maalala siya sa kanyang pinakamahusay. Nagtitiwala si Rogue Slayer na mamamatay si Levi sa kanyang mga kamay gamit ang suntok na ito. Matatapos na sana ang lahat. Marahil natulala, si Levi ay nakatayong hindi gumagalaw sa kanyang pwesto. Para bang naghihintay siya ng kamatayan na dumating sa kanya. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, sumuntok si Levi. Bagamat inihagis ni Levi ang kanyang suntok pagkatapos ng Rogue Slayers, ang suntok ng una ay dumapo sa target. Ito ay hindi inaasahan para sa Levi upang kahit na posibleng maglabas ng isang suntok matapos na makitungo sa isang triple sonic suntok. Siguradong mas mabilis ang suntok niya kaysa triple sonic punch. Boom! Sa malakas na suntok na iyon, nagbanggaan ang mga kamao ni Levi at Rogue Slayer. Basag. Biglang nabasag ang lupa at nabasag ang lupa. Bang! Walang nag-asam ng ganoong kahihinatnan. Sa isang suntok ni Levi, si Rogue Slayer ay natalo habang siya ay tumilapon sa ere at nagluwa ng dugo. Nakahandusay siya sa lupa, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkabigla. Triple Sonic Punch. Paano ito posible? Agad na nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng mga tao. Ang lahat ay lubos na nabigla. Ang suntok ni Levi ay talagang nagpalipad kay Rogue Slayer. Totoo ba ito? Panaginip kaya ito? Puff! Ang mga especially iyan na nagtatago sa karamihan ay nasa bingit ng pagbuga ng dugo. Sina Bruce at ang mga pinuno ng Raysonia, na nanonood, ay nabulunan sa kanilang mga inumin. Paanong sisabog si Levi sa sobrang lakas na muntik na siyang mamatay ngayon lang? Natigilan ang lahat ng kalahating minuto. Naramdaman ng Seven Fins na may nangyari, at lubos silang nabigla nang imulat nila ang kanilang mga mata. Ano ang nangyayari? Paanong nangyari ta? At sa hitsura nito, si Levi ay tila nasa isang bola ng apoy. Ito ay tiyak na hindi terminal lucidity, ni tila siya ay gumamit ng matinding pamamaraan upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan. Ang Seven Fins ay malugod na nagulat. Nang makita ito, isang partikular na grupo ng mga tao sa karamihan ang ngumiti sa kasiyahan. Para bang tuwang-tuwa sila kay Levi. Hindi pwede. Imposible. Paano nangyari ito? Hindi ako naniniwala. Hindi makapaniwala ang lahat sa eksenang nasa harapan nila. Para naman sa mga apprentice ni Rogue Slayer, natakot sila nang makita nilang sugatan si Rogue Slayer. Hindi sila makapaniwala na may nangyayaring ganoon. Hindi pwede yon. Malapit na siyang mamatay. Tiyak na nakatanggap siya ng tulong mula sa mga demonyo, at iyon ang dahilan kung bakit lumakas ang kanyang kapangyarihan. Ipinapalagay ng karamihan na ito ay sa tulong ng mga demonyo. Dahan-daang tumayo si Rogue Slayer at pinunasan ang dugo sa gilid ng bibig niya habang nakatingin kay Levi. Napukaw nito ang kanyang interes. Hindi naman ito magiging boring na labanan kung tutuusin. Ipinakita ni Levi ang kanyang nararapat na lakas. Mabuti yan.
Nagsisimula na akong seryosohin ito. Nakangiting sabi ni Levi, tulad ng sinabi ko kanina, simula pa lang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1893. Ito na talaga ang huling laban ni Levi, sir. Kailangan mong mag-ingat. Tama iyan. Hindi siya magtatagal. Kailangan mong manalo, sir. Akala ng halos lahat ay lalaban si Levi hanggang sa kanyang huling hininga. Naniniwala sila na lalabanan niya si Robe Slayer hanggang sa kanyang kamatayan. Naniniwala rin sila na ang kanyang makapangyarihang paninindigan ay pawang gawa. Nasa bingit na talaga siya ng kamatayan. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Robe Slayer. Sa isang dagandong, nagpakawala si Robe Slayer ng isang alon ng enerhiya. Sunod-sunod na alon, mas nakakakilabot pa sa mga suntok na ibinaton niya kanina. Sa pagsabog ng enerhiya, lumakas at uminit ang hangin. Parang may thunderstorm na mangyayari. Isang nakakapasong init ang tumagos sa hangin. Nagulat ang mga tao nang masaksihan ang paglabas ng enerhiyang ito mula sa Robe Slayer. Bang! 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 Ang tunog ng malalakas na putok mula sa pagsabog ng enerhiya ay tila pinupunit ang tela ng oras at sukat mismo. Ngunit sa halip na iwasan ang pag-atake, hinarap ni Levi ang pag-atake ng direkta. Bam! Isang suntok ang ibinato ni Levi na 100 beses na mas malakas kaysa sa energy wave. Crush! Sunod-sunod na alon ng enerhiya ang patuloy na lumalabas, ngunit iniiwas ito ni Levi ng suntok. Bawat counter-attack ay nagdulot ng nakakabinging boom sa kalangitan. Ang mga dumadagandong na boom na maririnig mula sa simula ng labanan ay parang may kumukulog na bagyo sa kalangitan. Dumagundong ang kulog sa isang galit na kalangitan. Ang mga nakatira sa paligid, na hindi alam kung ano ang nangyayari, ay nagsimulang matakot sa takot. Napakalakas ng energy wave mula sa Robe Slayer. Ngunit mas malakas ang kapangyarihan ni Levi. Sinira niya ang lahat sa ilang suntok lang. Hindi nagtagal, binasag ni Levi ang lahat ng energy wave sa kalangitan, pagkatapos ay sumugod siya sa Robe Slayer at nagpasabog ng triple sonic na suntok. Bang! Nayanig at nanginig ang lupa. Ang suntok na ito ay mas nakakatakot kaysa sa suntok ni Robe Slayer. Celestial Shield. Isang dagandong ang pinakawalan ni Robe Slayer. Isang stream ng enerhiya ang bumaril sa paligid nila at bumuo ng isang invisible energy wall. Ang pader na ito ay posibleng mas hindi masisira kaysa sa mga halwang metal na bakal na dingding. Lumilitaw na wala sa mga modernong sandata ang makakapasok sa dingding. Boom! Malakas na hinampes ni Levi ang hindi nakikitang pader gamit ang kanyang kamao. Boom! Nayanig ang lupa, at naramdaman ang pagyanig sa larangan ng digmaan. Ito ay sobrang nakakatakot. Bitek, bitek, bitek. Bagamat ang di nakikitang pader ay yumanig ng marahas sa ilalim ng pag-atake, nagawa nitong ilihis ang suntok ni Levi. Tumutulo ang dugo sa sulok ng bibig ni Robe Slayer, sa kabila noon, tuwang-tuwa siyang ngumisi. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakatagpo ng isang malakas na kalaban gaya ni Levi. Sa tingin mo kaya mong basagin ang Celestial Shield? Mangarap pa. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ni Robe Slayer. Ang lakas na alon mula sa kanya ay naging sanhi ng hangin sa kanyang paligid na umuungol na parang isang mabangis na hayop. Ito ay aktwal na substantializing. Parang apoy lang. Ang kanyang enerhiya ay umabot sa napakahusay na yugto. Ito ay napatunayan. Ito ang Robe Slayer, ang lalaking nangingibabaw sa buong panahon. Ang energy wall sa harap ng Robe Slayer ay naging isang maapoy na pulang pader na kahawig ng kulay ng apoy. Ito ay ilang beses ang intensity kaysa dati. Crush! Itinaas ni Levi ang isang paa sa lupa at itinaas ang isa pang paa para sa isang sipa. Malakas ang sipa, at nakakatakot panoorin. Bumagsak. Hinati ng sipa ang energy wall. Bang! Ang Robe Slayer ay natapon ng medyo malayo sa impact. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang hindi makapaniwala. Matatalo na naman ba ako? Sir, Robe Slayer. Nang makita ito, ang lahat ay napanganga at nagsisigawan sa takot. Halika na. Ibigay mo sa akin ang iyong pinakamahusay na pagbaril. Nang mawala ang alikabok at usok, tumayo si Robe Slayer at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban kay Levi. Bang! 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 Mula noon, ginamit ni Robe Slayer ang bawat kombinasyon ng mga suntok at panlalaban na alam niya.
Ngunit paulit-ulit siyang pinalipad. Wala siyang laban kay Levi. Boom! Bang! Paulit-ulit siyang pinalipad sa himpapawid. Nagpumigla si Rogue Slayer na makatayo bago siya sumigaw na puno ng galit, sword. Gagamitin niya ang Divine Sword. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1894. Sinabi ni Rogue Slayer na kung wala ang Divine Sword, mayroon lamang siyang 50% pagkakataong manalo. Habang nagpapatuloy ang labanan, napagtanto niya na ito ay totoo, may pantay na tsansa na manalo o matalo siya. Sa sandaling iyon, malapit na siyang matalo. Kaya naman, walang pagpipilian kundi gamitin ang Divine Sword. Gayunpaman, pagkatapos na ilabas ang Divine Sword, 100% ang pagkakataong manalo ni Rogue Slayer. Sa madaling salita, mananalo siya kahit anong mangyari. Hulihin ang espada, guro. Inihagis ng isang estudyante ang Divine Sword sa hangin, na mabilis na nasalo ni Rogue Slayer. Ang 10,000 tao sa karamihan ay nakatuon ng husto sa Divine Sword. Baka sa mukha ng mga makapangyarihang mandirigma sa gitna nila ang mga hitsura ng inggit. Mayroong hindi mabilang na mga tao sa ibang bansa na nagnanais na makuha ang kanilang mga kamay sa espadang ito. Ngayon, sa wakas nakita na nila ito sa totoong buhay. Bago pa man magsaya ang Seven Fins para kay Levi, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Pagkatapos ng lahat, sa pamamagitan ng Divine Sword, ang kapangyarihan ni Rogue Slayer ay tataas ng malaki. Nabanggit na ni Cyrus ang espada noon. Kahit na ang isang tulad niya ay natatakot sa isang mandirigma na humahawak ng sandata na ito. Sa gayon ay maliwanag kung gaano kalakas ang Divine Sword. Ang pinakamahalaga, ang Rogue Slayer ay talagang may kakayahang alisin ang espada. Kahit na ang iba ay mayroon nito, maaaring hindi nila ito magagamit. Gayunpaman, kaya niya, Levi, ikaw ang pinakamalakas na kalaban na na-encounter ko. Ikaw lang ang nagpilit sa akin na gamitin ang Divine Sword. Whoosh! Ang matalim na tunog ng paghugot ng Divine Sword ay umalangaw-ngaw sa Warzone. Ang maliwanag na liwanag ay sumasalamin sa talam ng espada, na nagpasilaw sa mga tao at pinipilit silang ipikit ang kanilang mga mata. Kasabay nito, agad na napuno ng isang pagpatay na layunin ang lugar. Nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugad, ang lahat ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ito ay kung gaano kakilakilabot ang Divine Sword. Ayon sa mga alamat, ang Divine Sword ay huwad mula sa bakal na meteorite at inilubog sa sariwang dugo. Ito ang dahilan kung bakit ang espada ay naglabas ng napakasamang hangarin na pumatay. Sa sandaling nilikha ang Divine Sword, ito ay tinamaan ng kidlat, na binalot ang talon ng mga bolts ng kuryente. Noon lamang, natapos ang huling hakbang. Para maalis ang Divine Sword, dapat tiisin ng isang tao hindi lamang ang napakalaking hangarin nitong pumatay kundi pati na rin ang kapangyarihan ng kidlat na nakapaloob dito. Ito ang dahilan kung bakit hindi lahat ay maaaring gumamit ng Divine Sword. Kung ganoon, si Rogue Slayer ang napili. Itinaas niya sa ere ang Divine Sword at bumulalas. Ngayon, papatayin ko ang unang malaking demonyo gamit ang Divine Sword. Ngayong si Rogue Slayer ay may hawak ng Divine Sword, para na siyang ibang tao. Ang kanyang kapangyarihan ay mabilis na lumundag na para bang siya ay isang makinang pamatay, na walang kapantay ng ibang mga Diyos. Mamatay. Nang tumama ang Rogue Slayer gamit ang Divine Sword, maging ang langit ay nagbago ng kulay nito. Ang nag-iisang pag-atake na iyon ay puno ng napakalaking pagpatay sa layunin ng espada, ang kapangyarihan mula sa kidlat, at ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng Rogue Slayer. Napakalakas nito na walang makakatalo rito. Sa katunayan, parang ang welga ay maaaring hatiin ang isang bundok sa kalahati. Sa mga kidlat na pumapalibot sa talam, ito ay napakatalam na halos makahiwa sa hangin mismo. Boom! Boom! Ang malakas na dagandong ng kulog ay umalangaw-ngaw sa kalangitan, na para bang kumikilos ito kasabay ng Divine Sword. Gaya ng inaasahan, napakalakas ng Divine Sword na kaya nitong baguhin ang langit ayon sa kalooban nito. Basag! Ang lupa sa harap ni Levi ay nahati sa dalawa habang ang lakas ng hampas ay mabilis na naglakbay papunta sa kanya. Boom! Isang malakas na suntok ang ibinato ni Levi, napawi ang impact. Gayunpaman, napilitan siyang umatras bago siya makabangon.
Noon lamang napagtanto ng lahat kung gaano kakilakilabot ang Divine Sword, napakalakas nito na mapipilit nitong mga umatras si Levi. Mamatay! Mamatay! Habang nangunguna si Rogue Slayer, sinamantala niya ang lakas ng Divine Sword at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake kay Levi. Bagamat hindi nasugatan si Levi at maaaring ilihis ang mga epekto ng mga suntok, patuloy siyang umatras. Parang maya-maya lang ay tatalunan siya. Pagkatapos ng lahat, ang Divine Sword ay napakalakas. Ang kanyang pinakapangunahing pamamaraan, na kilala ng iba bilang pamamaraan ni Cyrus, ay hindi maaaring hadlangan ang pagsulong ng Divine Sword. Ang sitwasyon ay lubos na pabor kay Rogue Slayer. Masyado siyang abala sa labanan kaya wala siyang iniwan na bukas para kay Levi. Ang ipinagbabawal na teknik. In the nick of time, biglang naalala ni Levi ang Forbidden Technique. Magagamit ko ang Forbidden Technique para labanan ang Divine Sword. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1895. Hindi ko kaya. Binalaan ako ni Master laban sa paggamit ng Forbidden Technique, lalo na ngayon na ang atensyon ng buong mundo ay pinagsama sa akin. Kung gagamitin ko ang Forbidden Technique, may masamang mangyari. Ang mga kahihinatnan ay magiging lubhang kakilakilabot pagkatapos. Baka makagawa pa ako ng gulo at maapektuhan si Master. Iba ito sa pagkakakulong sa The Cardinal Hall. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam tungkol dito. Marahil, hindi pa rin maisip ng Cardinal Hall kung paano na-unlock ang Dragon Chain. Kahit na magagamit ko ang Forbidden Technique sa sitwasyong iyon, hindi ko ito magagamit ngayon. Hahaha, sa pagkakataong iyon, biglang humagalpak ng tawa si Levi na ikinagulat ng lahat. Pati si Rogue Slayer ay nabigla. Anong meron kay Levi? Nasa bingit na siya ng kamatayan, pero bakit tumatawa pa rin siya? Baliw ba siya? O nawalan na siya ng malay dahil sa takot? Ang dahilan kung bakit biglang tumawa si Levi ay napakasimple, bigla niyang naalala ang kanyang amo. Kung inaakala ng lahat na siya ang tagapagmana ng maapoy na demonyo, ibig sabihin, ang kanyang amo ay si Cyrus. Gayunpaman, palagi siyang naniniwala na hindi ito totoo. Sa pagkakataong ito, natitiyak na hindi niya ito kasama si Cyrus. Diretso lang ang dahilan. Ang teknik ni Cyrus ay isa lamang sa maraming teknik na taglay ng kanyang amo. Siguradong mas makapangyarihan ang matandang iyon kaysa kay Cyrus. Sa katunayan, maaaring siya ay mga liga sa itaas ni Cyrus. Ang Forbidden Technique ay hindi man lang may kumpara sa aktwal na kapangyarihan ng kanyang master. Higit pa rito, higit pa sa isang Forbidden Technique ang alam ng kanyang master, may iba pang iba na pinagkadalubhasaan niya. Ang dahilan kung bakit alam niya ang teknik ni Cyrus ay malamang na nagkataon lamang. Kaya naman, sigurado si Levi na talagang hindi si Cyrus ang kanyang amo. Higit pa rito, itinuro sa kanya ng kanyang master ang diskarteng ito gamit ang isang hindi kumpletong scroll, hindi ang kabuuan. Dahil dito, sigurado si Levi na magkaibang tao sila. Kaya naman, humagalpak siya ng tawa. Cyrus, sino ka para maging amo ko? Hindi ka magiging sapat na karapat-dapat. Samantala, may matamang nakatingin kay Levi sa karamihan. Siya ay isang makapangyarihan. Kung mabubuhay siya, maaari nating hayaan siyang sumama sa atin. Ang tao ay lubos na nasiyahan sa pagganap ni Levi. Sige, kailangan ba nating makialam? Tanong ng isa pang tao. Hindi na kailangan yan. Kung siya ay mamatay, ito ay nagpapatunay na siya ay walang kakayahan. Malamig na sagot ng unang tao. Samantala, nagulat ang lahat sa crowd sa kakaibang reaksyon ni Levi. Anong balak niyang gawin? Nilibak ba niya si Master? Guro, huwag mo siyang bigyan ng anumang bukas. Nagsimulang sumigaw ng malakas ang mga estudyante ng Rogue Slayer. Bagamat si Rogue Slayer ay may hawak ng Divine Sword, si Levi ay nanatiling hindi natalo. Nakaramdam ng kahihiyan, determinado siyang wakasan ang labanan sa lalong madaling panahon at patayin si Levi sa loob ng isang galaw. Ang pag-atake ng Rogue. Pinakawalan ni Rogue Slayer ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Ito ang kanyang trump card na palaging sinisiguro ang kanyang pangwakas na tagumpay. Sa sandaling pinakawalan niya ang pag-ataking iyon, walang makakatalo sa kanya. Maging ang lupa ay manginginig sa takot kapag nakaharap ito. Ang epekto na dulot ng espada ay maaaring maramdaman mula sa milya-milya ang layo, na sinisira ang lahat ng nasa daan nito.
Parang hinati pa ng espada ang langit sa kalahati. Dumagundong ang kulog sa di kalayuan habang ang lahat ay nanginginig sa takot. Ang Rogue Attack ay sapat na malakas upang gawing walang kapantay ang Rogue Slayer para sa isang buong henerasyon. Ang strike na ito ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa nauna. Ang lahat ng lakas ng Rogue Slayer at ang kapangyarihan ng Divine Sword ay nailabas na sa kanilang buong limitasyon. Sa isang strike, nilayon niyang patayin si Levi. Lahat ng taong nanonood sa karamihan ay umatras na sa eksena. Gayunpaman, napakalakas ng epekto ng pag-atake kaya napaatras sila ng ilang daang metro na parang tinutulak silang palayo ng hindi nakikitang kamay. Dumating na ang pinakamahalagang sandali. Hindi ko ba talaga gagamitin ang Forbidden Technique? Kung hindi, mamamatay ako. Nakikita kong nag-aalangan si Master. Malamang ay may paraan siya para ilihis ang pag-ataking iyon. Bakit siya nag-aalangan? Gamitin na lang niya ang trump card niya. Kung hindi, mamamatay siya. Bulalas ng Swordfield nang mapansin ang pag-aalinlangan ni Levi. Ang Seven Fins ay labis na nag-aalala kaya nagsimula silang pawisan ng husto. Ang kritikal na sandali ng pagpapasya sa kahihinatnan ng labanan ay narito na. Bakit siya nag-aalangan? Gamitin ang trump card ngayon. Kung hindi gagamitin ni Levi ang Forbidden Technique, hindi niya magagawang ilihis ang strike na ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1896. Ano ang dapat niyang gawin? Hinihintay na lang ba niya ang kanyang kamatayan? Basag. Basag. Sa sandaling iyon, nagsimulang pumutok ng malakas ang mga buto ni Levi habang nagsimulang magbago ang kanyang mga buto at ugat. Lumakas ang enerhiya sa kanyang katawan, habang ang singaw ay tumaas mula sa kanyang ulo. Pulang-pula ang mukha niya na para siyang nasusunog. Bumakas sa mukha niya ang hindi matiis na paghihirap. Parang bawat pulgada ng kanyang kalamnan, bawat buto at bawat ugat ay sumasabog at muling itinatayo ang kanilang sarili. Nasa maximum pain siya. Ano ang ginagawa niya? Ito. Natigilan ang lahat. Gumagamit ba siya ng reversal technique? May napansin na abnormal. Baliw ba siya? Delikado talaga ang reversal technique. Kapag may nangyaring hindi inaasahan, sisabog siya at mamamatay. Siguradong baliw ang lalaking ito. Napasigaw ang lahat sa gulat. Gaya ng naisip nila, ginagamit talaga ni Levi ang reversal technique. Matagal nang umiikot sa kanyang isipan ang kaisipan. Nang siya ay nasa kulungan sa pangalawang pagkakataon, itinuro sa kanya ng matanda ang foundational technique na ito. Pinahintulutan siya nitong magsanay ng pinakamabilis matapos muling itayo ang kanyang martial vein. Kinailangan ni Levi na aminin na ang matanda ay napakaraming kaalaman kaya madali siyang makaisip ng solusyon anuman ang sitwasyon. Isa sa mga solace yung iyon, na madali niyang naisip, ay ang eksaktong pamamaraan na nagpasikat kay Cryes. Gayunpaman, palaging iniisip ni Levi ang pamamaraan ay hindi kumpleto ito ay limitado at mahirap mag-upgrade. Dahil medyo mahina ang mga naunang kalaban niya, hindi ma-expose ang mga flaws ng teknik. Ngayong nakaharap na siya sa isang tunay na makapangyarihang kalaban, lumitaw ang mga kapintasan nito. Kaya naman, pinag-iisipan ni Levi kung paano gagawing perpekto ang pamamaraan o i-upgrade ito. Noon pa man, nagkaroon na siya ng pagnanais na subukan ang reversal technique. Pinagsama ito sa reversero technique, naniwala siya na maaabot niya ang isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, ang presyo na kailangan niyang bayaran ay makabuluhan at ang tagumpay ay hindi matitiyak ng ganoon kabilis. Dahil dito, sinimulan na ni Levi ang kanyang plano mula pa kagabi. Sinadya niyang masaktan ang sarili. Ito ay bahagi ng plano ni Levi na bigyan si Rogue Slayer ng pinakamataas na kamay sa labanan. Magagamit lang niya ang reversal technique kung siya ay kritikal na nasugatan. Pagkatapos ng maraming pagsasaliksik, natuklasan niya na ang pagiging kritikal na nasugatan ay ang pinakamagandang kondisyon para mailabas ang reversal technique. Sa sandaling iyon, ang kanyang martial vein at mga buto ay magiging titering sa bingit ng pagkawasak. Pagkatapos, ilalabas niya ang reversal technique. Boom! Isang mapanganib na aura ang sumabog sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa pagbabanta habang ang kanyang mga mata ay naging ganap na duguan. Para bang isang dragon na libong taon nang natutulog ay biglang nagising. Walang limitasyong lakas ang bomb alot sa kanyang katawan, na naglalabas ng napakalakas na aura na umaabot ng milya-milya.
Parang may eclipse na naganap sa langit. Boom! Nang ang pinakamalakas na pag-atake ni Rogue Slayer ay lumapit kay Levi, ginamit niya talaga ang kanyang mga kamay para agawin ang espada. Ang espada ay naglabas ng nakakatakot na aura. Bistling sa mga bolts ng kuryente, ang talon nito ay napakatalam na nagbanta na laslasin ang lahat ng bagay sa dinadaanan nito. Samantala, napakalakas ng aura ng espada na halos matuno ang mga kamay ni Levi. Gayunpaman, para bang ang kanyang mga kamay ay gawa sa pinakamalakas na metal sa mundo, hindi sila kailanman masisira. Sa halip, sa nakakatakot na lakas, hinawakan niya ng mahigpit ang Divine Sword. Sa gilid ng kanyang mga mata, makikita ni Rogue Slayer ang mabangis na ekspresyon ni Levi. Sa pagkakataong iyon, talagang nakaramdam siya ng biglaang takot. Isang kakaibang takot ang sumalubong sa kanya. Basag, basag, basag. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay gumuho, na nagpalubog sa kanila dito. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang kumalat sa buong venue. Diyos ko, hinarang niya talaga ang espada. Tao ba siya? Anong ginagawa ni Levi? Bakit pakiramdam ko mas lumakas siya? Gaano siya kalakas? Imposible lang. Nang makita ang lahat na iniwas ni Levi ang hampas na iyon, pakiramdam nila ay nabaliw sila. Sa harap ng screen, si Bruce at ang mga pinuno ng Razor niya ay natulala. Hindi makapaniwalang napatitig sila sa eksenang bumungad sa kanilang mga mata. Huwag kang mag-alala, nasa dulo na ng talino si Levi. Kahit na kaya niyang iwasan ang welga na ito, matiis pa ba niya ang susunod? Nanunuya si Delano. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay napanganga siya sa gulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1897. Sa sandaling magsalita si Delano, isang malakas na kaluskos ang umalangaw-ngaw sa buong venue. Natigilan ang lahat, habang ang ekspresyon ni Delano ay nanlamig sa kanyang ekspresyon. Ang tunog ng crack ay nagmula sa Divine Sword. Nang hawakan ni Levi ang espada, dumagsa ang lakas sa kanyang mga braso at pinutol niya ito sa kalahati. Parang galing sa kailaliman ng impyerno ang tunog ng kaluskos na ikinagulat ng lahat. Basag. Nang pumutok ang Divine Sword, tumalsik ang dugo mula sa bibig ni Rogue Slayer. Mabilis siyang lumipad pabalik na parang saranggola na may napunit na tali. Matapos bumagsak sa lupa, samuka siya ng mga subaw ng dugo. Gayunpaman, wala siyang naramdamang sakit, nakakalubog pa rin siya sa gulat. Nabasag ang Divine Sword. Paano masisira ang isang espada na nilikha gamit ang mga materyales na iyon? Gaano siya kalakas? Demonyo ba siya? Natalo ako. Talagang natalo ako ng husto. Nakatingin sa sirang Divine Sword sa kanyang mga kamay, parang gusto niyang umiyak. Samantala, ang iba ay natigilan. Nakatayo sila doon ng walang galaw na may nakapirming ekspresyon, parang mga estatwa. Napatulala sila sa hindi maisip na sitwasyong ito. Ang Divine Sword, na palaging hindi matatalo, ay talagang nabasag ng malupit na puwersa. Nakakakilabot ito. Ang mga estudyante ni Rogue Slayer ay bumagsak sa sahig na parang kagagaling lang ng langit. Nanginginig sila kaya hindi sila makapagsalita ng kahit isang salita. Samantala, paralisado pa rin sa lugar si Bruce at ang mga puwersa ng Razor niya. Laking gulat nila kaya nablangko ang kanilang isipan. Masyadong nakakagulat ang eksenang iyon para sa kanila. Tahimik din ang audience na nanunood ng laban sa Cardinal Hall. Palagi silang nababahala sa tanong kung paano naputol ang Dragon Chain. Ngayon, nakuha na nila ang kanilang sagot. Kung kaya niyang sirain ang Divine Sword, maaari niyang sirain ang Dragon Chain. Hindi ka pani-pani walang malakas ang lalaking ito. Hindi pwede. Ito. Walang sino man ang makatanggap ng katotohanan ito. Malapit nang manalo si Rogue Slayer, ngunit ibang-iba ang kinalabasan. Ilang tao lang ang nakangiti. Hindi masama. Dahil nakaligtas siya, pwede na natin siyang imbitahin na sumama sa amin, nakangiting sabi ng isa. Naiintindihan. Sa ibang lugar, ang isang tao ay nagkomento ng tumawa, ito ay kawili-wili. Siya nga ang Southern Emperor, unang nirerango sa listahan ng gem. Pinanalo tayo. Ang Seven Fins ay lumuha sa tuwa. Nakagawa kami ng tamang desisyon sa pagsunod sa guro. Siya ang tagapagmana ng Fiery Demon. Tiyak na maaari siyang magbunga ng isang panahon kung saan sa wakas ay nangingibabaw ang mga fiend. Klang.
Inihagis ni Levi ang naputol na kalahati ng espada sa lupa, na nagpabalik sa lahat. Gusto mo bang magpatuloy? Tanong niya habang nakatitig kay Robe Slayer. Nagpumigla si Robe Slayer na bumangon ngunit natuklasan niyang wala na siyang lakas sa kanya. Walang kabuluhan para sa kanya na nagpapatuloy, dahil nailabas na niya ang kanyang pinakamalakas na atake. Gayunpaman, ang Divine Sword ay nasira. Wala nang paraan para labanan niya si Levi. Anong gagawin ko? Ako, natalo. Sa sobrang kahirapan, inamin ni Robe Slayer ang kanyang pagkatalo. Nanalo kami. Lahat purihin ang Panginoon. Sigaw ng Seven Fins. Samantala, naghari ang nakamamatay na katahimikan sa napakaraming tao. Sa kanila, si Bruce at ang mga puwersa ng Razor niya ang pinaka hindi makapagsalita. Matagal na silang nagplano at nagsakripisyo ng husto para sa sandaling ito, ngunit si Levi ay nanalo. Paano natin naisip na mapapatay natin si Levi? Maayos na siya ngayon, sa katunayan, siya ay tila mas malakas kaysa dati. Nang maisip nila kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa nila dito, sumakit ang kanilang mga puso. Sa kabila ng presyong ibinayad nila para dito, hindi pa rin naapektuhan si Levi. Masyado lang siyang nakakatakot. Tutupad ako sa pangako ko. Kung gusto mo akong patayin o mapahamak, gawin mo ang gusto mo. Hindi ka na ilalagay ng Cardinal Hall sa isang mahigpit na lugar, sabi ni Robe Slayer. Handa siyang mamatay. Kung tutuusin, hindi siya hahayaang mabuhay ng tagapagmana ng maapoy na demonyo. Sa gulat niya, tumawa si Levi. Ikaw ay isang nangungunang manlalaban sa mundo ng martial arts ni Erudia. Bakit kita papatayin? Ha? Natigilan si Robe Slayer. Hindi ba ako papatayin ni Levi? Ako. Magpapaliwanag na sana si Levi nang biglang may nagbago. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1898. Paf! Biglang bumumula ang bibig ni Robe Slayer at nagsimula siyang manginig. Bumagsak siya sa lupa at nagpagulong-gulong sa sobrang sakit. Ang mas nakakakilabot, may mga baka ng dugo sa kanyang katawan, na para bang mapupunit na ito. Natigilan si Levi sa nakita. Ano ang nangyayari? Bagamat totoo na nasugatan niya ang Robe Slayer, karamihan sa kanyang lakas ay na-channel para sirain ang Divine Sword. Kaya naman, ang Robe Slayer ay nasugatan. Bakit siya naging ganito? Maaaring ito ay, malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Levi nang may pumasok sa isip niya. Lason. Ang Robe Slayer ay nalason. May lason sa espada. Agad niyang natuklasan ang dahilan. Nang iaanunsyo pa lang niya ay may unang sumagot. Nalason si Master. Nilason ni Levi Master. Sunugin sa impyerno, Levi. Sigaw ng mga estudyante ni Robe Slayer. Napakasuklam ni Levi. Paano niya magagamit ang isang maling paraan tulad ng pagkalason? Kahit na nanalo ka, hindi ito isang maluwalhating tagumpay, Levi. Hindi, natalo talaga si Levi. Nanalo lang siya sa ganoong matinding pamamaraan. Alam ko na ang Divine Sword ay hindi kailanman mababali. Tiyak na gumawa si Levi ng kanilang dirty tricks. Bago pa makapagsalita si Levi, tinatakan na ang hatol laban sa kanya, siya ang naglason kay Robe Slayer. Inakusahan siya ng lahat na gumawa niyan. Nang marinig ni Delano ang galit na mga bulalas mula sa karamihan, napangiti si Delano. Siya ang nagbigay ng lason. Binigyan siya ng mga puwersa ng Razor niya ng misyon na lasunin ang Robe Slayer. Nang ilabas ni Robe Slayer ang Divine Sword kahapon, hiniling ni Delano na handgun ito. Noon niya nilason ang espada. Ang lason ay hindi masusubaybayan, kaya walang sino man ang nakakaramdam nito. Kapag nadikit ang lason, hindi agad makikita ang mga epekto. Sa halip, ang lason ay maa-activate lamang pagkatapos ng isang puwersa. Kung mas malakas ang isa, mas magiging nakamamatay ang lason. Kaya naman, nang hinawakan ni Robe Slayer ang Divine Sword, maayos pa rin siya. Gayunpaman, nagdurusa siya ngayon sa mga epekto ng lason. Hanggat hindi siya gagawa ng anumang paraan, magiging maayos siya. Halimbawa, ang estudyante na may hawak na Divine Sword para sa Robe Slayer ay hindi naapektuhan. Dahil hindi siya gumawa ng anumang puwersa, ang nakamamatay na lason ay hindi maa-activate. Kaya naman, normal pa rin ang itsura niya. Lumapit ang Seven Fins at nagprotesta, imposible iyan. Napakalakas ni Master na hindi na niya kailangang gumamit ng lason.
Malamang may nakalason sa Rogue Slayer noon pa man. Gaya ng inaasahan, nagkatotoo ang kanilang ikinababahala. Tama ang inaasahan, may backup plan ang ibang puwersa. Mabilis na saway ni Delano, nalason siya noon pa. Katawa-tawa, siya ay napakalakas na walang sino man ang maaaring makakasalamuha sa kanya. Malamig na tumikim ang Swordfiend, malamang may nakagawa sa espada. Sigurado akong nalason ang espada. Oo. Malamang na may gumawa ng isang bagay sa espada noon pa. Sumang-ayon ang iba. Imposible yan. Tanging sina Master at Hudson ang nakahawak sa espada, at si Hudson ay binabantayan ito sa lahat ng panahon. Siya ang pinakamagandang apprentice ni Master, kaya hindi niya lasunin si Master. Isa pa, kung may nalason siya, espada, bakit maayos pa rin si Hudson at bakit si Master lang ang nalason? Siguradong si Levi ang may kasalanan na lumason sa kanya. Mariing giit ni Delano. Sa pamamagitan ng paggamit kung paano mapapagana lamang ang lason pagkatapos ng puwersa ng isang tao, nakagawa si Delano ng napakalakas na argumento kaya tumahimik ang lahat. Maging ang Seven Fins ay hindi alam kung paano siya magalit. Kanina, ayos lang ang Rogue Slayer. Gayunpaman, pagkatapos makipaglaban kay Levi, nalason siya. Ibig sabihin, si Levi ang naglason sa kanya. Sa pagkakaalam ko, ang Venom Fiend mula sa Seven Fins ay isang Master in Poison. Tiyak na nagbigay siya ng lason na nakamamatay para lason si Master. Nagpatuloy si Delano sa paglabas ng karagdagang ebidensya. Oo, kahit na ang karaniwang lason ay hindi maaaring makapinsala sa Rogue Slayer, ang lason ng Venom Fiend ay maaari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1899. Lahat ay naghagis ng paratang kay Levi. Lahat ng ebidensya ay naroon at lahat ay nakasaksi sa pangyayaring ito. Walang paraan na may pagtanggol ni Levi ang kanyang sarili. Puff, puff. Samantala, ang lason na kumikilos sa Rogue Slayer ay naging mas matindi. Mas maraming bahid ng dugo ang lumitaw sa kanyang katawan at nagsisimula ng maghiwa-hiwalay ang kanyang laman. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay siya. Noon lang napagtanto ni Bruce at ng iba pa ang nangyayari. Ayon sa kanilang orihinal na plano, si Rogue Slayer ay dapat napapatayin muna si Levi bago nilason. Hindi man siya mamatay, mapilayan siya. Ang kanilang plano ay alisin ang dalawang makapangyarihang figure. Dahil isa na ngayong hindi maibabalik na katotohanan na hindi maaaring patayin si Levi, ang magagawa lang nila ay bawasan ang kanilang mga pagkalugi at lason ang Rogue Slayer. Napangiti si Delano. Huwag mo akong sisihin, guro. Actually, taga-Ray Sonia ako, hindi Erudia. Lahat kayo ay dapat pumunta sa impyerno. Napangisi siya sa loob. Mukhang tiyak na ngayon ang pagkamatay ni Rogue Slayer. Mabilis na gumamit si Levi ng acupuncture para maglaman ng lason ni Rogue Slayer. Tingnan mo, si Levi. Kaya niyang kontrolin ang lason. May sumigaw nang makita kung paano bumababa ang epekto ng lason. Paano mo ito mapag-alitan ngayon? Kayang kontrolin ni Levi ang lason. Kung hindi niya nilason ang Rogue Slayer, sino ang gumawa? Agad na nagtanong ang karamihan. Ano ba? Natigilan si Levi. Iniligtas ko si Rogue Slayer, pero bakit lahat ng tao ay inaakusahan akong nilason siya? Biniframe lang ako sa puntong ito. Ngumisi si Levi, kung mabali ko ang espadang ito, paano pa siya magiging kalaban ko? Walang dahilan para lasunin ko siya. Natigilan ang lahat ng mapaharap sa tanong ni Levi. Oo, halatang mas malakas si Levi kaysa Rogue Slayer. Bakit kailangan niyang gumamit ng lason? Hindi ba't walang kabuluhang kilos iyon? Well, maging si Delano ay hindi nakagawa ng paraan para mapag-alitan. Ikaw dapat, ang masasamang tao na tulad mo ang pinaka-unpredictable. Normal lang na gumamit ka ng lason. At saka, nasa bingit ka ng kamatayan kanina. Bakit biglang tumaas ang iyong kapangyarihan? Tiyak na gumamit ka ng ilang madilim at masamang pamamaraan. Dahil ang karamihan ay walang mahanap na ibang paraan para sawayin si Levi, pilit nilang iginiit na siya ang taong lumason kay Rogue Slayer. Kahit na siya ay maling inakusahan, si Levi ay ngumiti ng walang pakialam. Kahit ano, wala akong pakialam. Hindi nag-abalang magpaliwanag si Levi, ni hindi niya gustong gawin iyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay na-frame para sa isang krimen na hindi niya ginawa.
Naniniwala man sila sa kanyang kainosentehan sa pagkakataong ito, paulit-ulit pa rin ang mga ganitong pangyayari sa hinaharap. Iligtas mo siya ngayon. Kung hindi, mamamatay talaga siya. Sinulyapan ni Levi si Rogue Slayer bago umalis. Ang mga estudyante ng Rogue Slayer ay sumugod, habang si Levi ay lumakad palayo. Ang mga tao ay nakatingin sa kanya na may takot at kaba. Kung ang tagapagmana ng maapoy na demonyo ay napakalakas na, sino ang makakatalo sa kanya? Maging ang Cardinal Hall ay naubusan ng solusyon. Wala silang magawa. Anong kasuklam-suklam? Mas mahirap pa siyang patayin sa susunod. Galit na hinampas ni Bruce at ng mga pinuno ng Razor niya ang mesa. Napakalaki ng kanilang isinakripisyo para sa planong ito, ngunit ginamit ni Levi ang pagkakataong ito para makamit ang isang pambihirang tagumpay. Galit ang lahat na halos lumuwa ng dugo. Ngayong natalo si Rogue Slayer, natatakot ako na nagbago ang sitwasyon. Ito ay isang malakas na dagok sa mundo ng martial arts ni Erudia. Maraming mahuhusay na mandirigma ang natanggalan ng lakas, habang ang tagapagmana ng maapoy na demonyo ay naging napakalakas. Magiging mas mahirap ang mga bagay ngayon. Nagsimulang magtaguhoy ang lahat, iniisip na dumating na ang katapusan ng mundo. Kanina, kinailangan pang magtago ni Levi mula sa mga matuwid na mandirigma na nagtatangkang paksin siya. Ngayon, maaari na siyang maglakad kahit saan niya nang hayagan. Walang magawa sa kanya. Meron bang makakatalo kay Levi? Kahit sino lang. Oo, nasaan ang taong nanakit kay Levi dati? Sa sumunod na segundo, isang galit na boses ang tumunog. Mamatay ka, Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1900. Nagulat ang lahat sa galit na boses na ito. Whoosh! Isang figure na kasing bilis ng kidlat ang sumugod kay Levi. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Zoe. Nang makita niya si Levi ay agad siyang nataranta at tinutukan siya ng isang nakamamatay na suntok. Matapos sumanib sa kamalayan ni Jared, nababalot na siya ngayon ng puot. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ganoong kaguluhan na reaksyon. Dinala ni Winona si Zoe doon. Nang makitang maayos na si Levi, nakahinga na siya ng maluwag nang biglang sumingit si Zoe. Huli na para gawin niya ang anumang bagay. Boom! Mabilis na iniwas ni Levi ang suntok ni Zoe, na naging sanhi ng isang nakakabinging boom na umalangaw-ngaw sa buong venue. Ang epekto ay hindi bababa sa kanyang naunang pakikipaglaban kay Rogue Slayer. Nang makita ang lahat ng eksenang ito, natuwa sila. Meron pa bang malakas na manlalaban na makakalaban kay Levi? Ang galing! May pag-asa pa si Erudia. Siya yun. Ang asawa ni Levi, si Zoe. Paano magiging siya? Nagulat ang lahat nang makilala nila si Zoe. Bakit magkaaway sina Zoe at Levi? Bakit niya gustong patayin si Levi? Mukhang hindi ito staged. Mukhang genuine ang galit nito sa kanya. Parang wala siyang ibang hiniling kundi ang paghiwalayin si Levi. Ramdam ng lahat ang galit ni Zoe. Ngayon na siya ay naging kaaway ni Levi, sila ay lubhang mausisa. Si Bruce lang ang humagalpak ng tawa matapos itong masaksihan. Ang galing. Maging ang langit ay nasa aking tabi. Dumating na ang taong talagang makakapatay kay Levi. Kanina pa niya iniisip kung paano niya sila mapagkikita. Ngayon, hindi na niya kailangan pang magplano. Dahil alam na ngayon ng buong mundo ang tungkol sa relasyon ni Levi kay Zoe. Ang mga pangunahing puwersa sa mundo ay nagsasaayos ng kanilang mga plano ayon sa bagong impormasyong ito. Napatulala si Levi nang makita si Zoe. Mas mahirap pa siyang harapin kaysa kay Rogue Slayer. Nang walang pagsasaalang-alang sa anumang bagay, pinakawalan ni Zoe ang lahat ng kanyang pinakanakamamatay na pag-atake. Gayunpaman, dahil ang mga diskarte at kasanayan ni Zoe ay medyo limitado, ang mga pag-atake ay batay lamang sa malupit na lakas. Ang kanyang mga suntok ay sunod-sunod na nagpaulan kay Levi, ang mapanirang kapangyarihan ng kanyang mga pag-atake ay napakalakas. Dahil sa puot, napakalakas na ngayon ni Zoe. Bagamat maaari niyang saktan si Levi noon, nagbago na si Levi. Nang hindi ginagamit ang forbidden technique, kaya pa niyang labanan si Zoe. Higit pa rito, hindi niya taglay ang kanyang mga advanced na diskarte at kasanayan sa pakikipaglaban. Habang nagpapatuloy ang labanan, kapantay pa rin ni Levi si Zoe. Dahil hindi nakarating ang isang kritikal na suntok kay Levi, nadagdagan ang galit ni Zoe. Habang siya ay nagalit,
ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay mabilis ding tumaas. Nag-iba na ngayon ang sitwasyon. Hindi lang iyon, nagsimula na ring maghiyawan ang mga taong itinanam ni Bruce sa karamihan, kaaway mo si Levi. Patayin siya. Patayin siya. Isa siyang malaking demonyo. Dapat mong alisin siya para sa higit na kabutihan. Lahat kami umaasa sa'yo. Patayin siya. Noong una, iilan lang ang sumisigaw. Gayunpaman, ang buong pulutong ay nagsimulang maghiyawan ng sabay-sabay. Ang kanilang mga tinig ay nagsanib sa isang nakakakilabot na dagandong, na naglalakbay sa mga tainga ni Zoe at lalo pa siyang pinukaw. Habang lumalaki ang kanyang galit, ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay naging mas kakilakilabot. Ang mas nakakatakot, kumalat ang kanyang aura sa buong venue, na para bang siya ang Grim Reaper. Hahaha, mukhang gumagana ang provocation. Lahat, ipagpatuloy mo, natatawang sabi ni Bruce. Maging si Levi ay nabigla sa pagbabago ni Zoe. Mas nakakatakot siya kaysa kay Rogue Slayer, kahit na hawak niya ang Divine Sword. Ano ba talaga ang nangyari at naging ganito siya? Marahil, si Master lang ang makakapagpaliwanag niyan. Sa ngayon, ang tanging solusyon ay ipagpatuloy ang laban. Mas malakas pa siya kaysa Rogue Slayer. Mukhang nakilala na ni Levi ang kapareha niya. Ito ay isang buhay o kamatayang labanan. Paano kawili-wili? I bet hindi inaasahan ni Levi na mangyayari ito sa kanya. Gusto kong makita kung kaya niyang patayin ang kanyang asawa. Hahaha. Ayun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na videos.